Matapos mawala ang lahat, inilaan niya ang sarili sa pagiging pinakamalakas na mandirigma at naghahangad ng paghihiganti. Ang lungsod ng Laberinto, isang sentro para sa mga naghahangad maging adventurer mula sa iba't ibang bahagi ng lupain, ay umaakit ng mga individual mula sa iba't ibang lahi at pinagmulan. Dumarating sila upang hasain ang kanilang kakayahan, manghuli ng mababangis na halimaw, at makamit ang kayamanan at katanyagan. Sa gitna ng mga adventurer ay si Nick, isang bihasang swordsman na tila pinagpala ng perpektong buhay. Magaling siya sa labanan, may mapagmahal na kasintahan, at kabilang sa isang prestihiyosong grupo. Ngunit ang kanyang mundo ay biglang nagkawatak-watak nang ipatawag siya ng kanyang amain at mentor na si Arges, ang leader ng kanilang grupo, para sa isang pag-uusap. Ibinigay ni Arges ang isang nakakawasak na balita, hindi na siya tinatanggap sa kanilang grupo. Inaakusahan siya ni Arges na wala sa tamang pag-iisip bilang isang adventurer. At tinawag siyang masyadong makasarili at mapagmataas. Ang paratang na ito ay nagugat mula sa pagsisikap ni Nick na paalisin ang isang kasapi ng grupo na nahuling nagnanakaw ng kanilang pondo. Ang pagkakanulo ay lubos na ikinagulat ni Nick, ngunit hindi pa rito natatapos ang sunod-sunod na malas niya. Kinagabihan, nakipagkita siya sa kanyang kasintahang si Claudine sa isang tavern upang sabihin ang nangyari sa kanya. Umaasa siya ng simpatya, ngunit ang natanggap niya ay malamig na paghamak. Ibinunyag ni Claudine ang kanyang totoong ugali bilang isang materialistic na babae, tinawag siyang inutil at isang bigong tao ngayon na wala na siyang trabaho. Walang pag-aalinlangan, hiniwalayan siya nito at lumayo. Lubos na wasak ang puso sa loob ng isang araw, natagpuan ni Nick ang sarili niyang nakaupo sa tabi ng isang fountain, hindi alintana ang ulan na dumadampi sa kanya. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang misteryosong babaeng may asul na buhok ang lumapit sa kanya. Nang magalang niyang subukang paalisin ito, nagulat siya nang bigyan siya nito ng tiket para sa kanyang pagtatanghal. Ipinakilala ang sarili bilang si Aget, isang baguhang idolo, hinikayat siya nitong pumunta kung wala siyang ibang balak. Iniwan nito ang tiket at payong, saka tumakbo palayo, tinawag siyang Mr. Stray Dog, at iginiit na siguraduhin niyang pupunta siya. Wala nang mawawala, nagpasya si Nick na dumalo sa palabas ni Aget. Sa sandaling makita niya itong magtanghal, lubos siyang nabighani. Nahila sa makulay niyang mundo, naging isang masugid na tagahanga si Nick, ginugol ang lahat ng natitira niyang pera sa merchandise ni Aget. Napagtanto niyang kailangan niya ng karagdagang pondo para suportahan ang kanyang bagong hilig, kaya't nagtungo siya sa Adventurers Guild kinabukasan upang maghanap ng trabaho. Walang tigil na naghahanap si Nick ng grupong tatanggap sa kanya, ngunit bawat grupong nilalapitan niya ay puno na. Sa sulok ng guild hall, napansin niya ang isang lalaking may blondeng buhok na nakatayo ng mag-isa at naisip ang kausapin ito. Ngunit kinain siya ng pagdududa, naalala ang kanyang dating pagkaka-reject. Sa pag-aatubili niya, naunahan siya ng iba at inanyayahan ang lalaki sa grupo nito. Bigong makahanap ng koneksyon buong araw, nagpunta si Nick sa isang tavern. Naghahanap ng ginhawa sa alak, umorder siya ng murang beer at matabang pagkain, umupo mag-isa sa mesa. Sa paligid niya, ang malalakas na tawanan at sigawan ng pagkakaibigan mula sa ibang grupo ay lalo lamang nagpapalubha ng kanyang pagkadismaya kaysa sa pagkain niyang walang lasa. Ang kanyang pag-iisa ay natigil nang pumasok ang isang grupo ng mga estranghero sa masikip na tavern, at napilitan silang makishare sa mesa ni Nick. Isa-isa silang umupo, at naging malinaw na hindi sila magkakilala. Ang una ay isang batang babaeng mag-ara ang kasuotan, ang kanyang mariingal na kasuotan at malaking batong mahika ay nagpapahiwatig na siya'y mula sa isang marangal na pamilya. Nagtaka si Nick kung bakit naroon ang isang tulad niya. Ang pangalawang dumating ay isang gasguzing lalaki na may suot na uniforme ng pari. Ang kanyang lasing na estado at ang murang pabangong bumabalot sa kanya ay nagbubunyag ng kanyang pagbisita sa Red Light District. Bukod dito, ang kawalan ng medalya ng isang kleriko ay nagpapahiwatig na siya'y pinalayas mula sa simbahan. Ang huli ay isang babaeng dragon, ang kanyang katawan ay puno ng mga peklat na nagpapatunay ng hindi mabilang na labanan. Ngunit sa likod ng kanyang matigas na panlabas, naramdaman ni Nick ang kahinaan ng isang sugatan at takot na nilalang. Sa wakas, dumating ang mga inumin, at nagpasya si Nick na mag-toast, hindi para magdiwang, kundi upang ipagluksa ang lahat ng nawala sa kanya sa araw na iyon. Humarap siya sa mga estrangherong nakikibahagi sa kanyang mesa at, may pagkutsa, nag-toast para sa kanilang pinagsasaluhang kalungkutan. Pagkatapos inumin ang kanyang beer, ibinagsak niya ang baso sa mesa at buong sigasig na sinabi na ang mga tao ay hindi mapagkakatiwalaan. Sa kanyang pagkabigla, sabay-sabay ding sumigaw ng parehas na bagay ang iba. Ang biglaang pagsabog ng damdamin ay nagulat sa lahat, at nagpalitan sila ng tingin,
napagtanto na lahat sila ay may dalang parehong sugat mula sa pagkakanulo. Unti-unti, nagsimula silang magbahagi ng kanilang mga kwento, simula sa babaeng Maharlika. Ang kanyang pangalan ay Tiana, at ibinahagi niya ang kanyang kwento bilang dating pangunahing mag-aaral sa pinaka-prestihiyosong akademya ng mahika sa bansa. Kilala siya hindi lamang sa kanyang natatanging talento kundi pati na rin sa kanyang kababang loob. Kaya't hinangaan siya ng mga guro at kaklase. Isang araw, habang nasa kantina, nakita niya ang kanyang kasintahan na nakaupo kasama ang ibang babae. Buong tuwa niyang nilapitan ito, sabik na ibalita ang papuri na natanggap niya mula sa mga guro para sa bagong mahika na kanyang naimbento. Ngunit lumabas ang kahinaan ng ego ng kanyang kasintahan at ang mga nakatagong insecurities nito. Sa pakiramdam na naiimpluwensyahan ng tagumpay ni Tiana, nagalit ito, inakusahan siyang mayabang at makasarili. Lalong lumala ang sitwasyon nang sumali ang babaeng kasama nito, inaakusahan si Tiana na minamaliit ang mga karaniwang tao at mga hindi ipinanganak sa mga pamilyang Maharlika. Ipinagpatuloy ni Tiana ang kanyang kwento, ibinunyag kung paano lumala ang mga paratang. Ang babae ay nagsabing ginagamit niya ang kanyang kagandahan upang akitin ang mga guro para makakuha ng mataas na marka. Sa nakakagulat na pangyayari, pinaniwalaan ito ng kanyang kasintahan. Hindi siya binigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili at biglang tinapos ang kanilang kasunduan sa kasal. Wasak ang puso at lubos na napahiya, iniwan ni Tiana ang akademya. Sa may pag-aatubili ng kanyang ama, lumabas siya mula sa kanilang mansyon upang magsimula ng panibagong buhay. Dumating siya sa lungsod ng labor into upang maghanap ng trabaho, ngunit puro pagtanggi ang sumalubong sa kanya. Labis na nalungkot, naglakad-lakad siya sa mga lansangan hanggang sa makita ang isang patalastas para sa isang kumpanyang pasugalan. Sa isang kapritsyo, bumili siya ng tiket at, sa kanyang pagkagulat, nanalo siya sa kanyang unang sugal. Napangahasan ng kanyang unang tagumpay, niyakap ni Tiana ang pagsusugal ng buo. Ngunit sa kasamaang palad, natapos ang kanyang swerte, at nawala ang lahat ng mayroon siya, kabilang ang kanyang mga ipon. Dahil wala ng pera para pambayad sa renta, nagpasya siyang subukan ng pagiging adventurer bilang huling pag-asa. Kinabukasan, naghanap siya ng grupong sasali ngunit hindi sinasadyang natakot ang sinumang lumapit dahil sa kanyang mahigpit at hindi maabot na ekspresyon. Talunan at dismayado, nagtungo si Tiana sa tavern, umiinom upang malunod ang kanyang mga kalungkutan. Ang pari naman, ipinakilala ang sarili bilang Zem, ay nagkwento ng kanyang nakaraan bilang isang respetadong manggagamot sa isang maliit na bayan. Isang partikular na dalaga ang madalas tumulong sa kanya sa pagkuha ng mga halamang gamot. Bilang pasasalamat, binibigyan siya ni Zem ng malaki-laking kabayaran para sa kanyang pagsisikap. Ngunit isang gabi, dumating ang dalaga sa kanyang klinika na may mas kaunting dalang mga halamang gamot kaysa dati. Nang tangkain ni Zem na bigyan siya ng barya bilang kabayaran, hindi inaasahan ng dalaga na hinawakan niya ang kanyang kamay at inamin ang kanyang nararamdaman, humihiling na mahalin siya bilang isang babae. Sa kabila ng kagandahan ng dalaga, bilang isang pari na may matibay na paninindigan, mahinahon siyang tumanggi at ipinaliwanag na bilang isang pari, bawal sa kanya ang makipag-ugnayan sa romantikong relasyon. Sa halip na tanggapin ang paliwanag ni Zem, lubos na nasaktan ang dalaga sa kanyang mga salita. Tumakbo ito palayo ng umiiyak, galit na isinusumpa siya habang papalayo. Kinabukasan, habang ginagamot ni Zem ang mga pasyente, dumating ang isang grupo ng mga pari sa kanyang klinika at pilit siyang hinayla palabas. Sa kanyang pagkabigla, naroon ang dalaga sa likod nila, mukhang wasak ang damdamin. Agad na nilapitan ni Zem ang dalaga, desperadong maintindihan kung ano ang nangyari, ngunit natuklasan niyang inakusahan siya nito ng pang-aabuso dahil lamang sa tinanggihan niya ang alok ng dalaga. Umiiyak na inihagis nito ang mga baryang ibinigay ni Zem, sinasabing binayaran siya upang patahimikin. Walang pagkakataon para magpaliwanag, si Zem ay napagbintangan ng walang kalaban-laban. 3 buwan na ikinulong si Zem sa isang madilim at maruming selda. Nang siya'y palayain, pinarada siya sa harap ng isang galit na mob bago tuluyang itapon mula sa kanyang bayan. Mahina at gasgasan, napadpad si Zem sa isang kalapit na bayan, kung saan sinalubong siya ng isang maganda at mornang babae na tila kilala siya. Ngumiti ito sa kanya, ngunit napansin agad ni Zem na dumaranas ito ng matinding sakit sa likod. Agad niyang inalok na gamutin ito. Kinagabihan, buong pusong ginamaw ni Zem ang babae, at pagsapit ng umaga, malaki ang ginhawang naramdaman nito. Pinasalamatan siya ng babae at sinabi na naniniwala siyang mabuti siyang tao. Pinayuhan niya si Zem na pumunta sa Labyrinth City, kung saan maaari siyang mamuhay ng malaya bilang isang adventurer, malayo sa kanyang mga pagsisisi. Bago siya umalis,
Iniabot ng babae kay Zem ang isang bag na naglalaman ng kasuotan ng pari, isang staff, at isang aklat ng mahika. Bagamat nagatubili si Zem na tanggapin ang regalo, iginiit ng babae na ang mga gamit na iyon ay minsang pag-aari ng isang kaibigan niyang adventurer. Simula noon, nagkaroon si Zem ng pagkagiliw sa mas nakatatandang mga kababaihan at nagpa siyang ipagpatuloy ang buhay na puno ng saya at mga pakikipagsapalaran habang tinatamasa ang kanilang samahan. Ang Dragon Girl na si Karen ang huling nagbahagi ng kanyang kwento. Nang tanungin ni Nick kung ano ang kanyang kwento, bahagyang nagulat si Karen. Inamin niyang may mahalagang bagay na ninakaw sa kanya ng isang taong malapit sa kanya, na nagdulot ng maling akala sa iba na ang tinutukoy niya ay ang kanyang pagkabirhen. Ngunit sa kalaunan, napagtanto nilang dahil sa sobrang kalasinggan ni Karen, hindi niya maipaliwanag ng maayos ang kanyang damdamin. Matapos ang ilan pang inuman, naghiwa-hiwalay ang grupo ng gabing iyon. Kinaumagahan, nagising si Nick sa isang hindi pamilyar na lugar. Napapalibutan ng kanyang mga kasamahan sa inuman mula kagabi. Si Tiana, nakatayo malapit, ay sinabi sa lahat na ito ang kanyang silid at pinaalis silang lahat. Habang nagsisimula ng maghiwa-hiwalay, pinigilan sila ni Nick at tinanong kung talagang tama bang maghiwa-hiwalay sila dito. Iminungkahi niya na kung magsasama-sama sila, maaari silang kumita ng sapat na pera upang mabuhay ng maayos. Ipinaliwanag niyang bilang mga itinakwil na walang mapupuntahan, nararapat lamang na bumuo sila ng isang grupo para sa kanilang sarili. Agad namang niyakap ng iba ang ideya. Pagpunta nila sa Adventurers Guild, nagparehistro sila bilang bagong grupo. Napansin ng matandang receptionist si Nick at agad siyang nakilala bilang pangunahing miyembro ng isang sikat na party. Napansin din niya si Karen bilang tanging nakaligtas sa isang solong pagbabalik mula sa Sea-Level Dungeon. Tinanong niya kung ano ang itatawag nila sa kanilang grupo. Buong kumpiyansang sumagot si Nick, The Survivors. Kinagabihan, nagtipon ng grupo habang inilatag ni Nick ang mga alituntunin upang maiwasan ang anumang panibagong pagtataksil. Ipinaliwanag niya na silang lahat ay may pinagdaan ng masakit na karanasan, at nais niyang masiguro na hindi na nila muling mararanasan ang ganitong uri ng panloloko. Isa. Unang alituntunin, walang makikialam sa personal na buhay ng iba, at lahat ay magpapakialaman lamang sa sariling mga gawain. 2. Ikalawang alituntunin, pantay-pantay na pangangasiwa sa kanilang pondo upang walang sino man ang magkaroon ng ganap na kontrol dito. 3. Ikatlong alituntunin, sa anumang sitwasyon. Magkasama silang mabubuhay araw-araw. Kinabukasan, sinimulan nilang galugarin ang mga J-level dungeon. Madali lang ang mga ito, ngunit kailangan nilang talunin ang boss upang makausad sa susunod na level. Dahil sina Zem at Tiana ay walang karanasan sa labanan, itinuro ni Nick sa kanila kung paano harapin ang mga halimaw. Nagpakita siya kung paano patayin ang isang slime at kunin ang core nito na maaring ibenta sa palengke. Habang naglalakad, nagiging mas komportable ang grupo sa isa't isa. Nagtatawanan at nag-uusap. Pagdating nila sa susunod na palapag, kung saan maraming adventurer ang kumukuha ng slime cores, buong kumpiyansang sinabi ni Tiana na madali lang iyon at kaya niyang harapin ang mas malalakas na kalaban. Ipinagmamalaki pa niyang nakapatay na siya ng mga goblin at kahit ng isang orc. Ngunit habang nagsasalita siya, nadulas siya sa isang slime, at isa pang slime ang damaykit sa kanyang mukha. Agad niya itong pinatay, ngunit nagtawanan si Nick at pinayuhan siyang mag-ingat. Naiinis sa nangyari, sinubukan ni Tiana na barilin ang slime gamit ang kanyang ice magic, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tinamaan din niya ang kanyang mga kasama. Mabuti na lamang at mabilis si Karen, at hinarang niya ang ice magic gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, naging tensyonado ang atmosfera. Sinubukang humingi ng paumanhin ni Tiana, ngunit galit na sumagot si Karen. Sinabi nitong sinubukan niyang magtiwala kay Tiana ngunit nabigo siya. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, at nanatili silang magkagalit habang nasa dungeon. Sa wakas, narating nila ang itaas na palapag. Habang naglalakad, napansin ni Zem ang malaking pink na slime sa unahan. Ipinaliwanag ni Nick na ito ang boss slime na kailangan nilang talunin. Walang pag-aalinlangan, kumilos ng padalos-dalos si Tiana at agad na umatake gamit ang isang makapangyarihang ice spell. Nanigas ang slime, ngunit sa pag-aakalang nanalo na siya, biglang sumabog ang slime at nabalot silang lahat ng malagkit nitong go. Pagkalabas nila ng dungeon matapos makumpleto ang kanilang layunin, kinailangan nilang linisin ang kanilang mga sarili mula sa malagkit na slime. Habang naghuhugas, sinabi ni Nick kay Tiana na kalmehin ang sarili at humingi ng payo kung hindi siya pamilyar sa isang sitwasyon. Sinabihan din niya si Zem na manatili sa likuran ng grupo dahil wala siyang kakayahang umatake. Napagtanto ni Nick na wala pa silang sapat na tiwala sa isa't isa. Upang magsimula,
Hinubad niya ang kanyang damit at inilatag ang lahat ng gamit sa harap nila. Ipinaliwanag niya ang kanyang kakayahan, magaling siya sa espada, hand-to-hand combat, at maliliit na armas, ngunit hindi niya kayang gumamit ng mahika, magpagaling, o magbuhat ng mabibigat na armas tulad ni Curran. Binigyang diin niya na ang pag-unawa sa limitasyon ng bawat isa ay maaaring magtanim ng tiwala, at ngayon ay alam na nila kung ano ang kanyang kakayahan. Sinimulan ng pari, si Zem, na ipaliwanag ang kanyang mga kakayahan at limitasyon. Inilahad niya na magaling siya sa pagpapagaling ngunit wala siyang kakayahan para umatake. Kaya't madali siyang ma-target ng mga pisikal at mahiwagang atake. Sunod na lumapit si Tiana upang humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niya na dalubhasa siya sa ice at wind magic, at kaya rin niyang gumamit ng lightning at earth magic. Gayunpaman, ang kanyang pinakamalaking kahinaan ay ang fire magic at close combat. Matapos magsalita, bumalik siya sa kanyang upuan na tila hindi tinanggap ni Curran ang kanyang paumanhin. Upang magpainit, lumikha siya ng maliit na fireball, ngunit aksidenteng nagpasimula ito ng maliit na sunog. Sa huli, nagkaayos din sila at naghanda na upang pumunta sa Goblin Forest. Pagdating nila roon, sinalakay sila ng grupo ng mga goblin. Ipinaliwanag ni Nick na bagamat hindi ganoon kalakas ang mga goblin, karaniwang umaatake ang mga ito ng sabay-sabay at may kakayahang mag-set up ng mga bitag kung hindi mag-iingat ang mga adventurer. Isang goblin ang sumubok umatake kay Zem, ngunit napigilan niya ito bago mabilis na pinatay ni Nick ang goblin gamit ang kanyang espada. Sunod-sunod na nilupig ni Nick ang iba pang mga goblin. Tinadtad ang mga ito. Muling iniligtas si Zem mula sa isa pang atake, sa pagkakataong ito ni Tiana. Matapos mapatay ang unang alon ng mga goblin, sinabi ni Nick kay Tiana na gamitin ang kanyang kakayahan sa pagdetect ng magic upang matukoy ang lokasyon ng natitirang mga goblin. Ipinaalam ni Tiana na may 10 goblin pa sa unahan. Ngunit natarante siya nang maramdaman ng isang partikular na malakas na goblin, isa na may 5 beses na mas mataas ang magic power kumpara sa karaniwang goblin. Agad na nag-ingat si Nick at kinilala ang banta bilang isang evolved na goblin, isang hobgoblin. Binalaan niya ang grupo na mas malakas ang hobgoblin at karaniwang natatagpuan sa mas mataas na antas ng dungeon. Tinanong ni Zem kung dapat na silang umatras, ngunit tumanggi si Nick. Ipinaliwanag niya na kung sila'y tatakas, magsisimulang umatake ang mga goblin sa mga karatig baryo. Mabilis na bumuo ng estratehiya si Nick. Ipinaliwanag niyang halos immune ng hobgoblin sa magic, kaya't ang pinakamabisang paraan ay ang malalakas na pisikal na atake, isang bagay na kaya lamang gawin ni Curran. Nag-assign siya ng mga gawain, si Curran at Nick ang mag-o-offensive, si Zem ang magbibigay ng buffs, at si Tiana ang magbibigay ng cover fire. Sang-ayon ng grupo sa plano, at nagsimula ang laban. Sabay na sumugod sina Curran at Nick laban sa mga goblin, habang ginamit ni Tiana ang kanyang Ice Shard Magic upang patayin ang ilan sa mga kalaban. Nakatuon naman si Zem sa pagbibigay ng buffs para sa grupo. Tinawag ng hobgoblin ng karagdagang mga goblin mula sa kanilang mga pinagtataguan. Ngunit mabilis na nilinis ni Nick ang mga ito sa harapan niya. Sa pagtitiwala ni Curran kay Tiana, nagpatuloy siyang sumugod habang nililinisan ni Tiana ang daan gamit ang kanyang Ice Magic. Naglunsad si Nick ng direktang atake sa hobgoblin, gamit ang isang makapangyarihang slash mula sa kanyang maapoy na espada na agad na pumatay dito. Sa pagkatalo ng pinuno, tinapos ni Nick ang natitirang mga goblin. Pinuri ng grupo ang isa't isa sa kanilang tagumpay, at ipinaliwanag ni Nick na kailangan nilang kunin ang mga sungay ng mga goblin dahil maaaring ibenta ang mga ito sa palengke. Habang nagpatuloy sila, unti-unting nagbukas ng kanyang kwento si Curran. Ipinahayag niya na ang mga dragon people ay nakatalaga na maglingkod at protektahan ng isang bayani, isang tao na kanilang iniaalay ang kanilang buhay para sa kaligtasan nito. Para kay Curran, ang taong iyon ay si Kalios, na nakilala niya kamakailan. Lagi itong mabait sa kanya, at kapalit nito, handa siyang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Isang araw, sinabi ni Kalios kay Curran na kailangan nilang pumasok sa isang C-rank dungeon. Walang pag-aalinlangan, pumayag siya. Bago pumasok, inilagay niya ang lahat ng mahahalagang gamit niya, kabilang ang isang mahalagang pendant na mana mula sa kanyang ama, sa isang bag para sa kaligtasan nito. Sa huling sandali, sinabi ni Kalios na hindi sila maaaring magdala ng masyadong maraming bagay, kaya't kailangang iwanan niya ang bag. Sa kanyang tiwala, sumunod si Curran at sumama kina Kalios at sa dalawa nitong kasamahan papasok sa dungeon. Doon, nilabanan niya at pinatay ang maraming insekto, habang sila ay nag-aani ng gantimpala. Pagkaraan, sinabi ni Kalios kay Curran na kailangan nilang harapin ang final boss, isang higanteng ahas na nakatago sa loob ng isang palayok. Ipinaliwanag niyang kapag nakita sila ng ahas,
Ito'y magtatago sa palayok, na imposible ng tamaan gamit ang mahika. Kaya't kailangang atakihin ni Curran ang palayok upang pilitin ang ahas na lumabas, at sa gayon, matalo nila ito. Pumayag si Curran at sumugod patungo sa palayok. Habang iniusog niya ito, lumabas ang ahas at nagsimulang umatake sa kanya. Isa sa mga mage ang naglunsad ng apoy patungo sa ahas, na nagdulot dito upang maghanda ng kontra-atake gamit ang mahika. Tinanong ni Curran si Kalyos kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi nitong huwag siyang mag-alala at ipagpatuloy lamang ang pag-atake. Sa kanyang tiwala, nagpatuloy si Curran sa pakikipaglaban sa ahas habang hinihintay ang tulong ni Kalyos. Sa huli, nabalot si Curran ng ahas at ay nalalayan nito ang makamandag nitong hininga, na nagdulot ng matinding sugat at iniwang halos walang malay. Pinanood niya habang lumapit si Kalyos sa mahina ng ahas at mabilis itong pinatay gamit ang kanyang espada. Walang pakialam, sinabi ni Kalyos na ang ahas ay sobrang napapagod pagkatapos gumamit ng laso nito, at kailangan lang nila si Curran para pagurin ito. Tumawa si Kalyos at ang kanyang mga kasamahan, iniwang si Curran upang mamatay habang daladala nila ang lahat ng gantimpala. Sa kung anong paraan, nagawa ni Curran na makatakas mula sa dungeon. Gumapang siya pabalik sa tavern kung saan sila pansamantalang nananatili. Bumagsak siya sa harap ng pintuan, at nagtipon ng mga tao sa paligid niya, nagtatanong. Ikinalat ni Kalyos ang balitang namatay na si Curran sa dungeon. Tinanong niya kung nasaan si Kalyos, ngunit sinabi ng may-ari ng tavern na umalis na ito sa lungsod ilang oras na ang nakalipas. Dali-daling pumunta si Curran sa kanyang silid, ngunit natuklasan niyang nawawala ang kanyang bag na naglalaman ng mahalagang pendant, ang Dragon King's Jewel. Sa sobrang lungkot, umalis siya sa silid at sinimulang hanapin si Kalyos, ngunit wala siyang natagpuan. Isang araw, nakatagpo niya si Fifth, isang kilalang solo adventurer at bayani ng digmaan. Sinimulan niyang sundan ito, binibisita ang bawat kainan na pinupuntahan nito, at hinahanap ang ginhawa sa pagkain habang sinusubukang punan ang kawalan na iniwan ni Kalyos. Sa paglipas ng panahon, naubos ang kanyang pera, kaya't napagdesisyonan niyang maghanap ng paraan upang kumita ng pera at muling makakain ng masasarap na pagkain. Doon niya nakilala si Nick at ang natitirang miyembro ng kanilang grupo. Kinabukasan, naglakad-lakad si Nick at Curran sa palengke, kumakain ng mga merienda at nag-uusap tungkol sa buhay, na mas nagpapatibay sa kanilang lumalaking tiwala sa isa't isa. Nang gabing iyon, bumalik sila sa tavern, kung saan unti-unti na silang nagiging mas kilala. Tinawag sila ng assistant receptionist papunta sa itaas, kung saan naghihintay ang matandang receptionist na may dalang espesyal na misyon. Ipinaliwanag niya na mayroong isang pasilidad na itinayo ng isang sinaunang sibilisasyon, na naglalaman ng isang espada na hinubog gamit ang isang teknolohiyang matagal nang nawala. Ang misyon nila ay kunin ang espadang ito, kapalit ng isang mapagbigay na gantimpala. Maingat na nakinig si Nick sa mga detalye, at kinabukasan, pumasok ang grupo sa pasilidad, tinalo ang mga halimaw, at patuloy na lumalalim sa loob. Ang pasilidad na kanilang pinasok ay kapansin-pansing mas advanced para sa panahong iyon. May mga kamera, automatikong ilaw, at iba pang sopistikadong tampok. Napadpad sila sa isang lugar kung saan may kumikislap na berdeng ilaw. Nang sinubukan ni Nick na siyasatin ito, biglang bumukas ang pader, na nagbubunyag ng isang napakalaking madilim na silid. Nagpatuloy sila sa loob, at nang mag-ilaw ang mga bumbilya, isang tinig ang nagsimulang magsalita, binabati sila sa kanilang progreso. Nalaman ng grupo na ang tinig ay nagmumula sa isang sirang espada sa gitna ng silid. Maliwanag na ito ang maalamat na espada na kanilang hinahanap. Matapos ang ilang pag-uusap, sinubukan nilang kunin ang espada, ngunit tumutol ito, nakiusap na huwag itong ibenta dahil matagal na itong nakakulong at naghahangad ng aksyon. Walang babala, isang pagsabog ang yumanig sa silid, at binalaan sila ng espada na ang tagapagbantay nito, ang amalgam golem, ay nagising na. Sa gitna ng alikabok, lumitaw ang isang napakalaking nilalang na parang blob, naglalabas ng nakakatakot na ungol. Agad na kumilos si Tiana, pinaputukan ng nilalang ng mga yelo. Ngunit sinipsip nito ang kanyang atake. Sumugod si Curran sa halimaw, tinaga ito ng paulit-ulit. Sumigaw ang espada kay Curran na umatras, ngunit binaliwala niya ang babala. Gumanti ang halimaw sa pamamagitan ng pagpapabalik ng mga yelong ibinato ni Tiana, at tinamaan si Curran sa tiyan at ulo, dahilan upang bumagsak siya. Mabilis na sinimulan ni Zem ang pagpapagaling kay Curran, habang inalam ni Nick ang sitwasyon at napagtantong mabilis na lalala ang panganib. Sumugod siya sa golem. Sinubukang hiwain ang mga paa nito, ngunit agad na nag-regenerate ang nilalang at gumanti. Mabilis na iniutos ni Nick sa iba na buhatin si Curran at tumakas patungo sa pintuan.
Habang patuloy niyang iniilagan ang mga atake ng golem, biglang nagsalita ang espadang nakasabit sa kanyang likod, binalaan siya na walang epekto ang malalayong atake o matatalim na sandata laban sa nilalang. Ang tanging paraan para talunin ito ay gamitin ang espada mismo. Sa payo ng espada, hinugot ito ni Nick. Ang walang talam na espada ay biglang nagningning, naging isang makapangyarihang enerhiyang tibak. Samantala, hirap ang iba sa pagbukas ng pintuan. Naiulat ni Tiana na hindi nila mabasag ang pintuan. Muling umatake ang golem kay Nick, ngunit naiwasan niya ito at tinaga ang nilalang, naputol ang isa nitong braso. Sa kanyang pagkagulat, nabuhay ang naputol na bahagi, dinakip siya, at inihagis sa ilang istante, dahilan upang mahulog siya sa isang butas. Agad na kumilos si Tiana, nagpataw ng yelong mahika sa golem at sinigawan si Curran na hanapin si Nick at tiyaking ligtas siya. Sa kabutihang palad, napigilan ng mahika ang golem, at nagmadali si Curran sa butas. Ngunit ilang sandali lang, nakawala ang golem mula sa yelo at muling kumilos patungo sa kanila. Mabilis na nagbigay si Zem ng buff kay Tiana, na muling gumamit ng freeze spell upang bumili ng oras. Narating ni Curran si Nick na natabunan ng mga guho, at sinimulan niyang alisin ang mga bato. Hinimok siya ni Nick na iwanan na siya at iligtas ang sarili, ngunit matigas na tumanggi si Curran, sinasabing magkasama silang makakalabas o hindi man lang. Sa kanyang determinasyon, naalis niya ang huling bato at tinulungan si Nick na makatayo, lalong nagpatibay ng tiwala nito sa kanya. Sa puntong iyon, iniutos ng espada kay Nick na bigkasin ng isang tiyak na mahika. Habang sina Zem at Tiana ay halos maubusan na ng mahika at ang golem ay papalapit na upang tapusin sila, biglang lumitaw si Nick mula sa butas, na ngayon ay fused kay Curran. Pinakawalan niya ang isang makapangyarihang atake, winasak ang golem sa maliliit na piraso. Manghang-mangha sina Tiana at Zem habang pinapanood ang pagsasama ni Nick at Curran, na may makapangyarihang mga kalasag at pakpak. Sa tulong ng Sword of Bonds, napabagsak ni Nick ang golem. Kahit pa nag-regenerate ang core nito, ginamit ni Nick at Curran ang espada upang lubusang sirain ito, dahilan upang bumagsak ang core. Matapos nito, naghiwalay sina Nick at Curran, parehong humihingal habang hawak pa rin ang espada. Bumalik sila sa guild, kung saan inabot nila ang isang peking espada sa matandang receptionist, dahil ang tunay na espada ay nagbago ng anyo, naging isang maliit na puting buhok na nilalang na pinangalan ng Kizuna. Nakiusap si Kizuna na huwag siyang ibenta sa ibang antique shop. Matapos ang lahat, bumalik ang grupo sa bahay ni Tiana, kung saan pantay-pantay nilang hinati ang pera bago nag-enjoy sa kanilang libreng oras. Kinalaunan, nagkita-kita ang grupo sa isang tavern kung saan ipinakita ni Nick ang natitirang pera nila. Matapos maubos ang karamihan sa kanilang pondo, halos wala na silang pera, ni hindi makabili ng merienda, dahilan upang bumaba ang kanilang morale. Gayunpaman, muling binuhay ni Nick ang kanilang loob sa pamamagitan ng isang nakapagpapalakas na talumpati, hinihikayat silang magpatuloy sa kanilang pakikipagsapalaran sa susunod na dungeon. Pagpasok nila sa dungeon, natuklasan nila ang isang nagyayelong lawa, na may mga nilalang na nakapaloob sa yelo. Nakita rin nila ang isang higanteng ogre na nakaupo sa yelo. Maingat na gumalaw ang grupo, naghahanda para sa isang pag-atake ng sorpresa. Si Curran, na parang ginagawa itong laro, ay lumapit ng mas malapit sa ogre, bagay na ikinasabik ni Kizuna. Sa labis na pananabik na patunayan ng sarili, mabilis na tumakbo si Kizuna papunta sa ogre habang sumisigaw, sinira ang plano ng sorpresa. Habang itinaas ng ogre ang kanyang nagyayelong pamalo, hinugot ni Kizuna ang kanyang espada at hinarang ang atake. Nagulat ang grupo sa hindi inaasahang pagpapakita ng lakas ni Kizuna, lalo na't mukhang makapangyarihan ang ogre, at hindi nila inakala na kaya nitong harangin ang atake gamit ang kanyang payat na espada. Umatras ang ogre at nagpakawala ng isang ice blast kay Kizuna, ngunit madali niya itong naitaboy na parang naglalaro lamang ng tennis. Sumugod siya sa ogre, sinubukang tumaga gamit ang espada, ngunit napigilan ng nilalang gamit ang pamalo nito. Ngumiti si Kizuna at pinagan niya ang isa pang kahangahangang kakayahan, lumikha siya ng isang kopya ng sarili. Pinalibutan ng mga kopya ang ogre, inatake ito mula sa magkabilang panig, at mabilis na napatay ito. Nang magtipon-tipon ang grupo sa paligid niya, sinabi ni Nick na nakakaramdam siya ng matinding pagod kahit hindi naman siya lumaban. Ipinaliwanag ni Kizuna na ginamit niya ang lakas at mana ni Nick upang magawa ang kanyang mga kakayahan, dahil magkaugnay sila. Nagpas siyang magpahinga sina Tiana at Zem, habang sina Curran, Kizuna, at Nick, na nakakaramdam ng gutom, ay nagtungo sa isang malapit na kainan. Pagkarating sa kainan, bamalat kay Nick ang isang pakiramdam ng pangamba,
dahil ito ang parehong lugar na madalas niyang puntahan kasama ang kanyang dating kasintahan. Dito rin siya hiniwalayan nito. Sinubukan niyang kumbinsihin ang grupo na pumunta na lang sa ibang lugar, ngunit nakapasok na sila, kaya't wala siyang nagawa kundi sumunod. Sa loob, umorder sila ng pagkain, ngunit dumilim ang mood ni Nick habang bumabalik ang mga alaala. Biglang narinig ni Nick ang isang pamilyar na boses. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang dating kasintahan, si Claudine, nakasama ang isang binata sa mesa kung saan sila dati nauupo. Iniaabot ng binata ang isang regalo, na sinabing ito ay pang-birthday. Sinabi ni Claudine na kailangan niya ng pera para makauwi sa kanilang bayan at maalagaan ang may sakit niyang ina. Ang binata, gustong magpasikat, ay nagsabing siya na ang bahala. Hindi na nakapagpigil si Nick. Lumapit siya sa mesa at umupo sa tabi ng binata, ikinagulat ni Claudine. Nagtaka ang binata, ngunit hinarap ni Nick si Claudine, tinatanong kung ilang beses siya nagdiriwang ng kaarawan sa isang taon. Kamakailan lang daw ay nagdiwang din sila at nagbigay siya ng regalo. Labis na nalito ang binata, habang tinitingnan siya ni Claudine ng masama, sinasabing tantanan na niya sila. Hindi tumigil si Nick at sinabing akala niya ay patay na ang ina ni Claudine. Dahil humingi ito ng pera para sa libing ilang buwan lang ang nakalipas. Sa galit, tumayo si Claudine, inihagis ang regalo kay Nick, at umalis. Ang binata ay tumingin kay Nick na may lungkot, ngunit pinatahan siya ni Nick, sinasabing nakaiwas siya sa gulo. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang grupo sa isang tavern, biglang binuhusan si Nick ng inumin ng isang malaking lalaking parang tigre. Kalma lamang si Nick habang nalaman niyang si Leon ang lalaki, at kasama ni Claudine, upang maghayganti. Sinabi ni Leon na narinig niyang ginugulo ni Nick si Claudine. Ngumiti lamang si Nick at sinagot na hindi na siya nakikisama sa mga gold digger. Hinamon siya ni Leon na magharap sa labas, kaya't lumabas sila. Sa isang madilim na eskinita, naghanda si Nick para lumaban. Ngunit biglang humingi ng tawad si Leon. Inamin nitong sawa na siya kay Claudine at balak na siyang iwan, dahil ginamit niya ito ng matagal para magkapera. Inilahad din ni Leon na si Claudine ay bahagi ng grupo niya na nanloloko ng iba. Sa tingin niya ay ganito rin ang ginagawa ni Nick sa kanyang grupo at inalok siyang sumali sa kanilang sindikato matapos niyang nakawan ang mga kasama niya. Sa galit, sinagot siya ni Nick ng isang malakas na uppercut na tumilapon kay Leon. Mabilis na tumayo ang lalaking parang tigre. Bumunot ng isang machete sa duwag na paraan, at sinubukang atakehin si Nick. Gayunpaman, madaling naiwasan ni Nick ang atake, mabilis na gumanti, at pinaikot si Leon sa lupa gamit ang isang armlock. Biglang tinamaan si Nick ng isang magic attack mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niya ang isang salamangkero, malinaw na kasamahan ni Leon, na naghahanda para sa isa pang atake. Bago sila makapagtrabaho ng magkasama, dumating si Curran, ginamit ang kanyang buntot upang aihang ng patiwarik ang salamangkero. Habang si Nick ay kalmadong naglakad palayo, sinubukang maglunsad ng panibagong atake si Leon ngunit tumigil nang mapansin niya ang matandang tagapamahala ng guild, na kaagad nagbanta na tatawag ng mga gwardya kung hindi siya aalis. Gayunpaman, buong tapang na inihayag ni Leon na pormal niyang hinahamon si Nick sa isang duelo. Sa ikinagulat ng lahat, pumayag ang matrona, at isiniwalat ni Leon ang uri ng duelo. Isa itong kakaibang, mathematical duel. Sa duelong ito, makikipaglaban si Nick at Leon sa ring, habang isang miyembro mula sa bawat koponan ang magsosolve ng mga problemang matematika. Ang unang koponan na makakasagot ng tama at mabilis ang magkakaroon ng karapatang sumuntok sa kanilang kalaban. Ang ganitong uri ng hamon ay hindi pamilyar sa lahat maliban kay Nick. Naglabas ang matandang matrona ng isang bag na naglalaman ng mga slip na may pangalan ng bawat miyembro ng koponan. Ang mga slip na ito ang magtatakda kung sino ang magiging responsable sa pagsagot ng mga problemang matematika. Mula sa koponan ni Leon, si Claudine ang napili, ngunit sa kalungkutan ni Nick, si Curran naman ang napili mula sa kanilang koponan. Sa kasamaang palad, wala talagang kaalaman si Curran sa mga pangunahing matematika, dahil hindi niya ito kailangang gamitin noon. Puno ng kaba at takot, nahirapan siyang magsalita, alam niyang hindi niya kayang sagutin ang mga problema. Nang maglaon, nagsagawa si Zem ng isang practice test upang suriin ang kanyang kakayahan, at lumabas na maging ang pinakamadaling mga tanong ay mahirap para sa kanya. Kaya niyang sagutin ng tama ang 20% ng mga tanong. Kinabukasan, nagsimula mag-aral si Curran kasama ang suporta ng koponan, habang ipinadala ni Nick si Zem upang magtipon ng impormasyon tungkol sa Tiger Gang. Isang araw bago ang huling duelo, nagtipon sila sa bahay ni Nick, na medyo magulo. Bumalik si Zem na may isang nakakabahalang balita,
Ang Tiger Gang ay laging nandaraya gamit ang mga magical crystals na nagbibigay daan sa kanila upang magka-telepathic na komunikasyon. Nagbibigay ito sa kanila ng malaking kalamangan. Dahil maaari nilang ipasa ang mga kalkulasyon sa kanilang pangatlong miyembro at ipadala ang tamang sagot sa kanilang mga kasama. Si Curran, na labis na nababahala at tinatablan ng takot dahil sa kakulangan ng kanyang kasanayan sa matematika, ay tiyak na wala silang pagkakataong manalo, lalo pat ang kabilang koponan ay nandaraya. Ngunit nakaisip si Nick ng plano, at ito ay ibinahagi niya sa grupo. Mas naging positibo ang grupo, dahil mayroon na silang estratehiya upang mapatunayan ang pandaraya. Kinabukasan, pumasok sina Nick at Leon sa ring habang sina Curran at Claudine ay nakaupo sa harap ng isa't isa, handa nang sagutin ang mga tanong sa matematika. Nagsimula ang laban ng magtampok ang matandang babae ng mga tanong, habang si Nick at Leon ay nagbabanggaan ng magaan, sinusubukan ng isa't isa nang hindi tumatama ng malupit na mga palo. Nang suriin ni Curran ang mga tanong, napansin niyang nakita na niya ang mga ito dati at nagsimula itong sagutin ng may kumpiyansa, habang tinutokso siya ni Leon. Sinasabing walang paraan na kaya niyang makipagsabayan kay Claudine. Sa kabila ng kanyang nerbiyos, nagawa ni Curran na sagutin ang mga tanong ng mas mabilis kaysa kay Claudine sa unang round. Gayunpaman, nang ipakita ang mga score, tanging 80 tanong lamang ang nasagot ni Curran ng tama, samantalang si Claudine ay nakasagot ng 78. Dahil dito, natalo si Curran sa round, at binigyan si Leon ng libreng suntok kay Nick. Isang malakas na suntok ang tinamo ni Nick sa tiyan, na halos magpatigil sa kanyang paghinga. Lubos na nag-aalala si Curran, iniisip na ang kanyang mga pagkatalo ang dahilan kung bakit nasasaktan si Nick. Nang magsimula ang susunod na round, ibinigay ang mga question sheets at nagpatuloy ang laban. Sinubukan ni Nick na pagod ang Tiger, ngunit matalino si Leon, umiwas at iniiwasan ang kanyang mga atake. Muli, natapos ang round na natalo si Curran kay Claudine, kaya't si Nick ay tumanggap ng isang mabigat na suntok sa mukha. Nalulungkot, humingi ng paumanhin si Curran kay Nick habang nagsisimula itong magdugo. Ngunit pinatahimik siya ni Nick, na ipinaabot ang kanyang pananampalataya sa kanya at tiyak na matutulungan siya nitong manalo sa susunod na round. Pumaitaas ang morale ni Curran, at nagsimula na niyang harapin ang mga problemang matematika ng may bagong determinasyon. Samantala, pinagmamasdan ni Claudine ang mga tao sa paligid, umaasang makakita ng sino man na tumutulong sa kanilang pandaraya. Ngunit napansin niyang walang sino man ang gumagamit ng magic crystals. Dito niya napagtanto na ang kalabang koponan ay naniniwala na kayang-kaya nilang talunin si Curran nang hindi nangangailangan ng pandaraya. Kung ganoon, maaaring makagambala ito sa plano ni Nick. Kaya't nagsimula silang magpatupad ng ikalawang bahagi ng kanilang estratehiya. Habang sinusubukan ni Nick na magpatagal, pinansin ni Tiana ang pansin ng lahat, sinabing masyado ng matagal ang laban. Inilunsad niya ang suhestyon na sagutin lahat ng mga tanong sabay-sabay, upang matapos ang laban sa isang round lamang, at ang natalo ay tatanggap ng lahat ng mga penalty punches sa dulo. Ang proposal na ito ay nagulat sa lahat, ngunit ang publiko, na nababagot na sa mabagal na takbo ng laban, ay sumang-ayon ng sabay-sabay. Binigyan ng lahat ng tanong ang dalawang manlalaro. Alam ni Tiana na ito ay isang panganib, dahil wala talagang alam si Curran sa mga tanong, ngunit pamilyar siya sa mga ito at nagsimula siyang sagutin ang sheet. Nakita ito ni Claudine at nagsimulang maramdaman ang kaba. Bagamat alam niyang kaya niyang sagutin ang lahat ng tanong ng mag-isa, nagduda siya sa bilis niya at nagdesisyon na mandaya. Gamit ang kanyang magic crystal, nakipag-communicate siya sa isang nerd na nagtatago sa isang clock tower, at ginamit ng nerd ang calculator upang ibigay sa kanya ang mga sagot. Si Tiana, na laging alerto, muling sinuri ang paligid at, sa pagkakataong ito, nakita ang nerd. Agad siyang umalis mula sa arena kasama sina Kizuna at Zem at nagtungo sa watchtower upang hulihin siya. Napansin ni Leon na may hindi tama at sinubukan niyang magbigay ng babala kay Claudine, ngunit patuloy siyang pinipressure ni Nick ng sunod-sunod na atake, na pumipigil sa kanya na makialam. Samantala, narating ni Tiana at ng iba pa ang tore at nahuli nila ang nerd. Si Claudine, na ngayon ay galit na galit, ay nawalan ng kontrol. Bumalik si Tiana sa arena dala ang nakakulong na nerd, na nakangiti ng mayabang habang ipinapakita ang magic crystal. Agad na napansin ng matandang babae ang pandaraya at dinisqualify ang Tiger Team, tinawag ang mga gwardya upang isama sila palabas. Kinagabihan, nagtungo si Nick at ang kanyang koponan sa isang tavern upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay at tamasahin ang kanilang bagong kita. Si Tiana, na nakakaramdam ng swerte, ay nagpasya na bisitahin ng isang kasino. Si Kizuna, na narinig ang tungkol sa isang natatanging ice cream na ibinibenta lamang sa kasino na iyon, ay nagpilit kay Nick na samahan siya doon.
Pumasok sila sa kasino, at habang si Kizuna ay pumila para sa ice cream, si Tiana naman ay nagtungo sa isang mesa upang sumali sa isang laro kasama ang apat pang iba. Mabilis siyang nanalo ng malalaking halaga ng pera, samantalang si Kizuna, na nadismaya, ay nalaman na naubos na ang ice cream bago pa man siya makatikim. Ipinahayag niya ang kagustuhan niyang umalis, ngunit hinikayat siya ni Nick na manatili at panoorin ang mga manlalaro ng ilang sandali. Samantala, si Tiana ay mabilis na nananalo laban sa isang kalbo at maruming itsura na lalaki, na naglalabas ng pera para sa isang mayamang babae na may asul na buhok na nakaupo sa likod niya. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa kasino ng isang dambuhalang tigre na halimaw ang bumangga at naghasik ng lagim. Madali nitong itinulak ang mga gwardya at inipit si Tiana, tinatanong kung nasaan si Nick. Dito nakilala ni Tiana ang halimaw, siya si Leon, ang tigre na nakalaban nila noong nakaraang araw. Matapos mahuli, si Leon, na tinatangay ng galit kay Nick, ay gumamit ng isang espesyal na espada, tulad ng kay Kizuna. Ang espada ay nag-transform sa kanya at ginawa siyang isang halimaw, at sinundan niya ang amoy ni Nick patungo sa kasino. Ipinilit ni Leon na malaman kung nasaan si Nick, ngunit kalmado namang sumagot si Tiana na hindi niya alam. Nang magbanta si Leon, nagsindi si Tiana ng sigarilyo, na nagdulot ng panandali ang kalituhan kay Leon. Sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang magic lighter upang itaboy siya. At tumakas kasama ang isang babae na may asul na buhok na natrap kasama niya. Mabilis na nag-regenerate si Leon at inihagis ang isang upuan patungo sa kanila, tinamaan sila at itinulak palayo. Habang papalapit si Leon, hinikayat ni Tiana ang kasama ng babae na dalhin siya palayo. Lumapit si Leon kay Tiana, inilabas ang espada, at naghanda upang umatake. Sa huling sandali, dumating si Nick at hinarang ang atake gamit ang kanyang energy sword. Galit na galit, nagmura si Leon at naglabas pa ng mas maraming dark energy mula sa kanyang espada, na nag-transform sa kanya upang maging isang mas malaking at mas malakas na halimaw. Inatake siya ni Leon, ngunit maingat na nakaiwas si Nick. Pakiramdam ni Tiana ang kagipitan, kaya tinawag niya sila upang magsanib puwersa at tapusin na ito. Nag-atras sila at ginamit ang kapangyarihan ni Kizuna upang magsanib at maging isang kamanghamanghang kabalyerang babae, nakasuot ng magarang armor at kayang lumipad. Naglunsad si Tiana ng isang ice ball attack, ngunit si Leon, na galit, ay nabali ang mga pader ng kasino at nagsimulang maghasik ng lagim sa loob, winawasak ang lahat ng bagay sa kanyang daraanan at iniiwas ang mga tao. Bumuo si Tiana ng isang ice prism shield sa paligid ni Leon, na nag-trap sa kanya habang mga icicle ang nagsimulang tumagos sa katawan nito. Subalit, nagawa ni Leon na makalaya. Ginamit ni Tiana ang mga magic card ng kasino, na may anti-magic properties, upang neutralisahin ang epekto ng espesyal na espada ni Leon. Nang masil ang kanyang mga kapangyarihan, ang dambuhalang tigre ay bumalik sa kanyang normal na anyo at nawalan ng malay. Ibinalik siya sa bilangguan at ilang araw ang lumipas, binisita siya ni Nick. Nagkasundo sila, at pinakawalan ng kanilang galit sa isa't isa. Sinabi ni Nick sa kanya na lumabas siya agad upang magkasama sila at mag-inuman. Pagkatapos, si Nick ay nagja-jogging bilang bahagi ng kanyang umaga na pagsasanay nang marinig niyang may isang boses na nag-uudyok sa kanya na magpatuloy. Ang boses ay halos pareho sa kay Agit, ang kanyang idolo, kaya inisip niyang imahinasyon lamang ito. Ngunit sa kanyang gulat, si Agit pala iyon, tumatakbo sa likod niya at nagbibigay ng mga saloobin. Sinabi niya kay Nick na siya ay naninirahan sa puso ng kanyang mga tapat na tagahanga, at sa wakas ay naabot na ni Nick ang lebel na iyon. Inirekomenda niyang magpahinga siya, dahil marahil ay pagod na siya. Pumayag si Nick, ngunit nang lumingon siya at makita si Agit na nakatayo roon, nagulat siya. Pagkatapos, nag-upo si Nick at Agit sa isang bangko, kung saan nagmuni-muni siya tungkol sa progreso ni Nick at napansin niyang ngayon ay may malinaw na layunin na siya, hindi na tulad ng naliligaw na kaluluwa ng una nilang pagkikita. Ipinahayag ni Agit ang kanyang kaligayahan para kay Nick, ngunit napadako ang kanyang mga iniisip at ibinahagi na nang ibigay niya ang tiket kay Nick, hindi siya sigurado kung tama ba ang desisyon. Kahit pagkatapos niyang manood ng kanyang palabas, nanatili ang hindi pagkakasiguro. Nabalisa siya na baka ang pagbibigay niya ng tiket ay naging dahilan upang maging fan si Nick na magmamadaling bumili ng mga merchandise niya, na naglalagay sa kanyang buhay sa panganib. Ang pagkakasala na iyon ay matagal niyang dinadala, ngunit ngayon, nang makita niyang namumuhay ng mas magaan si Nick, naramdaman niyang nakaangat siya. Bilang tugon, sinabi ni Nick kay Agit na kung hindi siya naging fan ng idolo, malaki ang pagkakaiba ng buhay niya. Inamin niyang marahil ang pagiging fan niya kay Agit ang nagligtas sa kanya mula sa dilim, at dahil doon, nagpapasalamat siya.
Tinutukoy ni Agat ang mga sinabi ni Nick at naramdaman niyang nakatagpo siya ng kaunting ginhawa. Ngunit may nalalabing lungkot. Napansin ni Nick na may bumabagabag kay Agat, dahil kamakailan lang ay kinansela niya ang lahat ng kanyang palabas at pampublikong pagdalo. Tila may mabigat na pasan sa kanya, at may mas malalim na kwento sa likod ng kanyang kalagayan. Ang tunay na pangalan ni Agat ay Belle, at minsang kumanta siya sa isang restaurant ng kanyang kasintahan, isang lugar na sobrang tahimik na walang pumupunta. Ang mga awit niya ay hindi naririnig, at nadama niyang naliligaw siya. Hindi alam kung anong direksyon ang tatahakin ng kanyang buhay. Isang gabi, isang mayamang kalbo na lalaki ang pumalakpak sa kanyang pagtatanghal at hindi hinihinging nagbigay ng mga payo. Nagpakilala siya bilang isang producer at nagtanong kung interesado siyang maging isang idol. Si Belle ay sobrang gulat kaya hindi nakapagsalita, ngunit dumating si Donnie, ang kanyang kasintahan, at hinarap ang lalaki. Noong una ay matigas ang tindig ni Donnie, ngunit nagbago ang kanyang ugali nang marinig niyang malaki ang kita ng mga idol. Kaya tinanggap niya ang alok ng producer na pamahalaan ang karera ni Belle. Bagamat nag-aalangan, pinayagan niyang magsilbing manager si Donnie, at ibinigay ng producer sa kanya ang tiket sa isang idol concert upang matutunan nila ang industriya. Sa concert, nahihiya si Belle na tumingin man lang sa ibang mga babaeng hinihila, ngunit nang magsimula na ang mga idol sa entablado, may nangyaring pagbabago sa kanya. Napahanga siya, at sa isang iglap, napuno ng pagnanasa ang kanyang puso. Nais niyang maging tulad nila, nais niyang marinig ang kanyang mga awit at magustuhan ito ng iba. Pinapalakas ng bagong ambisyon, nagpasya si Belle na ituloy ang karera bilang isang idol. Katulad ng ibang mga babae, kumuha siya ng stage name at nagsimula ng pagsasanay upang sumali sa isang idol group. Habang umuunlad ang karera ni Agat, nagsimulang humina ang relasyon nila ni Donnie. Nagsimula siyang humingi ng pera kay Agat, sinasabing bumagsak na ang kanyang restaurant, at hindi niya ito matanggihan. Di nagtagal, natuklasan ni Agat na nilulustay ni Donnie ang perang ipinautang niya sa pamamagitan ng pagsusugal, na nagbigay sa kanya ng matinding kalungkutan. Ang pagbabago sa kanyang ugali ay nagpasimuno kay Agat na magmuni-muni sa kanilang nakaraan. Dati, pangarap ni Donnie na magbukas ng restaurant na maaari ring magsagawa ng mga pagtatanghal, para magawa ni Belle ang kanyang performance. Tinitigan niya ang restaurant, iniisip kung paano ito nagbago. Sa araw na nakatagpo si Agat kay Nick, nasaksihan niya ang paghihiwalay nito sa kanyang ex-girlfriend at naawa siya sa kanya. Nang magsimula na ang ulan at patungo si Nick sa bahay, nagdesisyon si Agat na sundan siya. Nilapitan siya sa fountain at nakipag-usap, isang tila karaniwang sandali na magbabago sa buhay niya. Di nagtagal, iminumungkahi ni Donnie na dalhin si Agat sa kasino upang ipakita ang kanyang malaking panalo. Sa isang di malamang dahilan, naramdaman ni Agat na parang ito ay isang tahimik na paghihiwalay mula kay Donnie. Bagamat sinamahan pa rin siya. Sa kasino, nakilala niya si Tiana, na sa tingin niya ay isang diyosa ng pagsusugal. Namangha si Agat habang pinapanood si Tiana na nangingibabaw sa casino table, nanalo ng lahat ng makikita, ngunit napansin niyang may isang kakaibang bagay ang tingin ni Tiana ay laging nakatutok sa kanya. Napagtanto ni Agat na hindi layunin ni Tiana na sirain ang iba, kundi ang sarili niya. Nang makuha ni Tiana ang lahat ng pera ni Agat, ngumisi si Agat at naglaho sa isang ulap ng usok. Pagkatapos, nasaksihan niya ang pinagsamang anyo nila ni Nick at Tiana, ngunit tanging si Tiana lamang ang nakilala niya. Pinanood ni Agat na humahanga habang tinalo ni Tiana, ngayon ay isang paladinan, ang dambuhalang tigre gamit ang kanyang magic sword. Ang nakita niyang lakas at kagandahan ni Tiana ay nag-iwan ng malalim na paghanga sa puso ni Agat. Kinabukasan, binayaran ng kalbong producer ang mga utang ni Donnie at inutusan siyang mag-focus lamang sa pagluluto, nang walang anumang abala. Ngunit, iginiit din niyang dapat tuluyan ng putulin ni Donnie ang kanyang ugnayan kay Agat, at malinaw na hindi ito maaaring pagdebatihan. Sinubukan ni Donnie na manghikayat kay Agat, ngunit kalmado siyang nagsabi na ang pangarap niyang magbukas ng restaurant noon ay inosente at puno ng pag-asa. Inamin niyang handa siyang isakripisyo ang pagiging idol upang suportahan ang pangarap na iyon. Ngunit, dahil sa tukso ng madaling pera, hindi na inisip ni Donnie ang lahat ng iyon. Si Agat, na nadarama ang pagkabigo, ay sinabi sa kanya na ang patuloy na pananatili sa tabi niya ay magpapalala lamang ng kanyang buhay at personalidad, at kailangan nilang maghiwalay. Tumawa si Donnie ng mapait, tinanggap ang kanilang paghihiwalay. Sinabi niyang siya ang mawawala at nangangako na balang araw ay malalampasan niya ang tagumpay ni Agat. Habang umaalis si Donnie, nilapitan siya ni Agat ng huling pagkakataon, iniabot sa kanya ang queen card na natagpuan niya noong araw na nakatagpo siya kay Tiana.
Sinabi niyang ang magandang Diyosa ng pagsusugal ay magpoprotekta sa kanya. Kunway kinuha ni Donnie ang card mula sa kanyang kamay, pinagtawanan ng kanyang galante gesture bilang kahangalan, at nagpaalam. Ito ang huling pagtatapos ng kanilang relasyon. Hindi nagtagal, nakita ni Agat si Donnie na nagsimulang magtrabaho mula sa ilalim, ngunit parehong pinili nilang hindi mag-ugnayan. Lumipas ang panahon, at bumalik si Agat sa pamamagitan ng isang solo na pagtatanghal. Si Nick, gaya ng inaasahan, ay nasa mga manunood. Nang umakyat si Agat sa entablado, nagsimula siya sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin para sa kanyang biglaang pagpos. Ipinaliwanag niyang sa kanyang break, nakatagpo siya ng isang Diyosa. Naalala ni Agat ang insidente sa kasino, kung saan tinalo ng isang magandang babaeng kabalyero ang tigre. Nagtigil si Nick sa pagkabigla, napagtanto niyang tinutukoy ni Agat ang araw na nasaksihan niya ang pangyayaring iyon. Ibinunyag ni Agat na ang legendary na paladin na iyon ang nagbigay sa kanya ng pag-asa at inspirasyon. Kaya't nagsulat siya ng bagong awit bilang parangal sa kanya. Habang siya'y nagtanghal, ang kanyang mga kasamahan sa grupo ay gumanap sa mga supporting roles. Nangako si Agat sa paladin na magiging tunay siyang idol, isa na magdadala ng pag-asa sa buhay ng kanyang mga tagahanga. Kinabukasan, matapos ang kanyang workout sa parke, umiinom si Nick nang bigla niyang marinig ang boses ni Agat. Nagkunwari siyang boses ng kanyang mga iniisip, nagbibiroan mula sa likod ng isang palumpong. Tinanong ni Nick kung ayos lang siya. Napansin niyang mukhang malungkot siya noong huling pagkikita nila. Sumagot si Agat na natural lang para sa kanya na minsan ay malungkot dahil, sa huli, tao rin siya. Tinalakay niya kung paano palaging napapaligiran ng mga alalahanin ng mga tao, nang bigla niyang mapansin ang isang ligaw na tuta. Tinawag niya ito upang lumapit at nagsimulang maglaro. Sinabi ni Nick na kapag nilutas ng mga tao ang isang bagay na nagpapabahala sa kanila, hakbang na ang kanilang nagawa, at iyon ang pinakamagandang magagawa ng sinuman. Ilang araw ang lumipas, masigasig na ikinwento ni Kizuna ang isang artikulo sa isang magazine na tumatalakay tungkol sa misteryosong Stepping Man. Sabik niyang ipinaalam sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa Stepping Man, na inilarawan bilang isang kidnapper na may kakayahang parang multo na hindi matitinag. Iminungkahi ni Curran na dapat nilang harapin ang masamang nilalang na ito, ngunit tinanggihan ni Nick ang ideya, sinasabing ang Stepping Man ay isang urban legend lamang. Si Kizuna, na nabigo, ay nanindigan na ipakita kay Nick ang mga testimonya ng mga saksi, ngunit sinabi ni Nick na huwag paniwalaan ang lahat ng nababasa sa isang mababang kalidad na gossip magazine. Sa kabila ng pagtanggi ni Nick, patuloy pa rin si Kizuna sa pagrereklamo tungkol sa Stepping Man, na umaakit sa atensyon ng isang nerd na may berdeng buhok na dumaan. Ipinatong niya ang kanyang card sa bintana at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Olivia, isa sa mga pangunahing manunulat ng magazine na hawak ni Kizuna. Ipinahayag ni Kizuna ang kanyang paghanga sa mga gawa ni Olivia, at tumugon siya sa pagpapakita na hindi lamang siya manunulat kundi isang adventurer din. Upang ipakita ang kanyang mga kakayahan, nagsimulang tumalon-talon at mag-perform ng ilang magugulong galaw ng gymnastics. Sa kanyang kasiglahan, nadapa siya at natamba kay Curran bago magpatuloy sa kanyang lakad. Kinagabihan, habang si Zem ay pauwi mula sa kanyang karaniwang pagbisita sa distrito ng kasiyahan, nakakita siya ng isang batang babae na naglalakad sa harap niya sa madilim na kalye. Biglang hinayla siya sa mga pader at nawala, na nagdulot kay Zem ng pagkawala ng kalahating hangover. Samantala, sina Nick at Kizuna, na dumalo sa isang live idol concert, ay pauwi na at pinag-uusapan kung gaano kagaling si Agat. Biglang naramdaman ni Kizuna na si Zem ay nasa panganib, kaya't nagmadali silang pumunta sa kanyang kinaroroonan, at natagpuan ng isang hindi nakikitang phantom na nagtatangkang saktan siya. Nang mangyari ito, nagpanik si Nick, na pagtanto niyang totoo ang kwento ng Stepping Man. Gayunpaman, parang nalaman ni Kizuna ang sekreto ng invisibility ng phantom. Naghagis siya ng espada kay Stepping Man, ngunit ito'y tumama lamang at tumalbog. Nagulat ang Stepping Man nang makita nilang nakikita siya, kaya't naging defensible siya. Nag-summon si Kizuna ng Shadow Clones upang atakihin siya, ngunit tumalon ang Stepping Man at nag-retaliate gamit ang isang steel chain, winasak ang mga clones bago tumakas. Si Kizuna ay sumumpa at mabilis silang nagtungo kay Zem, na hawak ang batang babae na tinangka ng Stepping Man na kidnapin. Dinala nila si Rana sa paboritong establishmento ni Zem, kung saan inalagaan siya ng boss lady. Tinatanong nila siya kung may alam siya tungkol sa insidente, at ipinaliwanag ni Rana na may personal na galit ang Stepping Man sa kanya. Takot siya na walang maniniwala sa kanya dahil siya ay isang bata lang, ngunit pinatibay ni Nick ang kanyang tiwala, sinabing naniniwala sila sa kanyang kwento.
Ibinunyag ni Rana na dati ay umaalis ang kanyang ina tuwing gabi upang harapin ang Stepangman. Ngunit ngayon ay nawawala na ang kanyang ina at nasa ospital. Ipinaliwanag niya na alam ng kanyang ina na kumikidnap ang Stepangman ng mga bata, ngunit wala ni isa ang naniwala sa kanya. Sinabi ni Zem kay Rana na naniniwala sila sa kanyang kwento dahil nakita nila mismo ang misteryosong kidnapper. Pinuri niya ang tapang ng ina ni Rana na nagpakasakit upang labanan ng Stepangman mag-isa. Ang mga salitang iyon ay nakapagbigay ng lakas kay Rana, at bigla siyang tumayo, humihiling kay Zem na tanggapin siya bilang isang disipulo. Sinabi niyang ang tapang ni Zem sa pagtatangkang iligtas siya ay nagbigay inspirasyon sa kanya, ngunit nang siya'y lumapit kay Zem, pinigilan siya ni Nick. Nais niyang ibunyag ang nakaraan ni Zem na ipinapagkanulo siya ng isang batang babae na nagtakda ng maglapit sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Zem. Sinabi ni Zem kay Rana na labis pa siyang bata para maging disipulo niya. Tinanong ni Rana kung paano siya magte-train habang siya'y naghihintay, at sinabi ni Zem na mag-drill lang siya dito at umuwi sa umaga. Binigyan pa niya siya ng babala na huwag na muling gumawa ng anumang delikadong bagay, na tuwang-tuwa siyang tinanggap. Nais niyang magmadali patungo kay Zem muli, ngunit parehong pinigilan siya ni Nick at ng boss lady. Ilang araw ang lumipas, huminga ng malalim si Kizuna, puno ng pagkabigo, nang mapagtanto niyang ang Stepangman, na labis niyang ikinagalak, ay wala kundi isang maliit na kidnapper. Determinado siyang alamin ang tunay na pagkakakilanlan nito at sirain siya dahil sa pagbetray sa kanyang mga inaasahan. Kaya't pinilit ni Kizuna ang grupo na bisitahin ang isang guild ng bounty hunter na may estilo ng Wild West. Nilapitan nila ang receptionist at tinanong tungkol sa Stepangman. Abala ang receptionist sa pagpipinta ng kuko at hindi sila gaanong pinansin. Nakilala lamang niya si Nick at sinabi sa kanya na hindi sila nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mataas na halaga ng bounty sa mga adventurer na wala pang nagagawang kahanga-hanga. Si Tiana at ang iba pa, sinamantala ang pagkakataon. At inusisa ang mga salita ng receptionist upang palabase na may mataas na bounty ang Stepangman, kaya't napilitan siyang magbigay ng impormasyon. Ibinigay niya ang wanted poster ng isang lalaki na ang pangalan ay Hale Hardy, na may mid-level na bounty. Para sa kanilang unang misyon, malakas na sinabi ng receptionist na wala namang magiging problema ang team survivors sa pagharap sa tulad niyang tao. Agad nakakuha ng pansin ng lahat sa guild ang kanyang mga salita. Maraming nakakakilala sa survivors, ngunit may ilan, lalo na isang lalaking may madilim na balat, may ponytail, at may eye patch, na nagpakita ng inggit. Ipinahayag niyang ang bounty hunting ay hindi trabaho para sa mga amateur tulad nila, ngunit hindi tinatablan si Tiana at matapang siyang sumagot. Sinabi niyang mahuhuli nila si Hale Hardy at ibabalik siya, kaya't naglatag ng pusta ang Mr. Ponytail laban sa kanila. Pagkarinig ng salitang, pusta, inilapag ni Tiana ang isang mabigat na pouch ng mga barya sa mesa at hinamon ng lalaking may madilim na balat na tapatan iyon. Agad na nanghina ang kumpiyansa ng lalaki at naging nerbyoso. Tinawag ni Tiana ang lahat sa guild na makisali at hinikayat silang magpusta sa magiging resulta ng hamon. Mabilis na naglaho ang kalmado ng buong guild, at nagsimula ang isang kaguluhan ng pagsusugal, kung saan ang mga tao ay nanganganib magpusta ng lahat mula sa kanilang pambayad upa hanggang sa kanilang ipon sa buhay. Samantala, naglakbay si Nick at ang kanyang team papunta sa pinakadelikadong bahagi ng slums, isang lugar na napakaloles na pati mga kabalyero ay hindi nangangahas pumasok. Nang dumating sila, nilapitan sila ng leader ng slums at tinanong ang layunin nila. Ipinaliwanag ni Nick na naroon sila upang manghuli ng bounty at nag-alok ng pera kapalit ng impormasyon. Ngunit tinanggihan ng matandang lalaki na ibunyag ang anumang detalye tungkol sa target. Pinilit ni Nick na tanungin kung may kakaibang nangyayari sa lugar kamakailan, ngunit ang leader ng slums ay nagkwento ng tungkol sa 1 liter ng mga tuta at iba pang walang kwentang bagay. Dahil sa pagkabigo, nagdesisyon ng grupo na maghanap na lang ng sarili nilang target. Bago sila umalis, nagbigay ang leader ng slums ng isang huling payo. Binanggit niyang iwasan nila ang isang taong nagngangalang Nalgava. Bagamat hindi siya nagbigay ng masyadong detalye, binigyang diin niyang si Nalgava ay isang taong may malaking halaga. Nagpatuloy sila sa mas malalim na bahagi ng slums, at ang amoy ay halos hindi na matiis ni Curran. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga gangster na nagtatangkang manghingi ng toll mula sa kanila. Agad na nilinis ni Curran at Kizuna ang mga problema. Habang si Nick naman ay hinarap ang leader ng mga gangster, pinipilit kumuha ng impormasyon tungkol kay Hale. Nang mag-atubili ang gangster at ibigay ang lokasyon, nagtanong ito ng bayad kapalit ng impormasyon. Hindi ito pinansin ng grupo, ngunit nagpasya si Zem na magbiro at ininspeksyon ang katawan ng gangster, nagmungkahi na maaaring may sakit ito.
Matapos ang ilang pagtutol, umamin ng gangster na hindi siya makatulog ng ilang araw. Nagalit siya at sinabing wala silang karapatang makialam sa kanyang pribadong buhay. Ngunit pinatahimik siya ni Curran, sinabing nauunawaan nila siya. Ibinigay ni Zem sa gangster ang isang pouch ng common medicine, at ipinaliwanag na ito ay kapalit ng impormasyon. Nagpasalamat ang gangster sa kabutihang loob ni Zem at nagbigay ng babala na mabilis si Hale at susubukan niyang tumakas kapag nakita siya. Nagpatuloy ang grupo at dumating sila sa lugar ni Hale. Si Zem, na nababahala sa kalagayan ng pamumuhay sa ganitong karukaan, ay nagmuni-muni sa kalungkutan sa paligid. Nakita ni Kizu na si Hale na kasalukuyang nakikipag-usap sa kanyang girlfriend. Biglang sumabog ang pinto si Nick, na nagtakang nagdeklara na naroon sila upang kolektahin ang bounty kay Hale. Tumakas ang girlfriend, at si Hale, na nagtatangkang tumakas sa bintana, ay napigilan ni Kizu na naghihintay na upang pigilan ang kanyang pagtakas. Nakagapos na si Hale at handa nang dalhin, ngunit bigla namang dumating ang isang pari at hamarang sa grupo. Tinanong niya kung saan nila dadalhin ang kanyang pasyente. Tinukoy ni Hale ang lalaki bilang si Dr. N. Nalgava. Ang mahigpit na pari ay nagbabala sa mga adventurer na walang may karapatang makialam sa kanyang mga pasyente. Ngunit sumagot si Nick, ipinaliwanag na naroroon sila upang kunin ang bounty sa ulo ni Hale, isang lalaking nagkasala ng halos lahat ng krimen maliban sa pagpatay. Pinagsabihan ni Dr. Nalgava si Hale, tinawag siyang tanga dahil pinabayaan niyang sayangin ang buhay sa kasalanan. Ipinaliwanag niya na kaya niyang gamutin ang mga sakit, ngunit hindi ang pagkakasala. Sinabi ng pari kay Nick na hindi nila pipigilan sa pagkuha kay Hale, ngunit humiling siya ng isang huling pagkakataon upang gamutin siya. Ibinunyag ni Nalgava na si Hale ay may sakit na yellow demon disease at nais lang niyang magbigay ng huling gamutan bago siya kunin. Pinagtanggol ni Nick na baka masayang lang ang gamutan kung ipapatay si Hale, ngunit itinuon ni Zem na ang mga pari ay dapat gumawa ng lahat ng kanilang makakaya upang magligtas ng buhay. Tinanong ni Nalgava si Zem kung pari din siya. Nilinaw ni Zem na parehong siya at si Nick ay mga dating pari. Nagtanong siya kung bakit si Nalgava, isang bihasang manggagamot, ay nagtatrabaho sa ganitong lugar. Tumanggi si Nalgava na magbigay ng tuwirang sagot. Nang mga oras na iyon, nagtanong si Kizu na, sabik sa impormasyon, sa kalbo na pari kung narinig ba niya ang tungkol sa Stepang Man, ang kilalang kidnapper na kumikilos sa gabi. Tumanggi si Nalgava na malaman siya. Tawa si Hale at sinabi na puno ang lugar ng mga kidnapper, kaya't ang isa pang kidnapper ay hindi naman mahalaga. Gayunpaman, pinayuhan sila ni Dr. Nalgava na makipagtulungan at ibinahagi ang isang lead tungkol sa isang reporter na palaging dumadalaw sa lugar. Nagbibigay siya ng candy sa mga bata kapalit ng impormasyon. Dahil dito, dinala ni Nick at ng kanyang team si Hale sa Bounty Hunter Guild. Namangha ang receptionist na nahuli nila si Hale sa loob lang ng isang araw. Si Tiana, sabik na makuha ang kanyang mga panalo, ay nilapitan si Mr. Ponytail at kinuha ang lahat ng pera mula sa mga pusta. Sinubukan niyang magtalo, na nagsasabing ang ilang bahagi ng pera ay pag-aari ng mga nagpusta sa kanya. Hindi siya pinansin ni Tiana at dinala ang pera diretso sa receptionist. Inutusan niyang bilhin ang pinakamaraming alak na kaya ng pera at tratuhin ang buong guild. Nagsimula ang kasiyahan sa guild, nagsisigawan para kay Tiana, habang pati si Mr. Ponytail ay napagtanto na natalo siya sa lahat ng aspeto. Kinabukasan, iniabot ng receptionist ang kanilang gantimpala para sa pagdakip kay Hale, pati na rin ang mahihinang impormasyon na nakuha niya tungkol sa Stepang Man. Malabo at walang kwentang mga detalye ang nakuha, mga bagay tulad ng kung paano inaayos ng Stepang Man ang mga gutter at pinapayuhan ang mga tao na magpuyat hanggang haten gabi. Inis na sinabi ng receptionist na mas mabuti pang mag-focus sila sa pagdakip ng mga tunay na kriminal kaysa habulin ang mga multo. Nilinaw ni Nick na ang hinahanap nila ay ang kidnapper na nagpapanggap bilang Stepang Man. Hindi masyadong alam ng receptionist tungkol sa mga kidnapper, ngunit alam niyang may isang tao na nagbibigay ng candy sa mga bata upang kausapin sila. Itinuro niyang andan mismo sa guild, si Olivia, ang parehong reporter na nakatagpo nila kanina, na kasalukuyang nakikipag-usap kay Rana. Tumawa si Nick at Zem, ngunit si Kizu na ay mukhang mas interesado. Binanggit niya na kahit hindi niya nakita ang mukha ng kidnapper, magaan ito maglakad at gumagamit ng mga chain. Sinabi ni Curran na nang bumagsak si Olivia kanina, pakiramdam niya ay hindi karaniwang magaan si Olivia, na nagmumungkahi na maaaring gumamit siya ng chain upang magtago ng pagkakakilanlan. Habang tumatawa si Nick, mabilis niyang iniutos kay Curran at Kizu na naharangan ang mga labasan, dahil ngayon ay pinaghihinalaan niya si Olivia. Nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang ginawa niya matapos magbigay ng candy sa mga bata.
Nagkunwaring naguguluhan si Olivia, habang si Zem ay inutusan ng boss lady at si Rana na lumabas sa eksena. Nagpatuloy si Nick, tinanong si Olivia kung nangangailangan ba ng maraming paglalakbay ang kanyang trabaho bilang reporter, na sinang-ayunan niya. Tanong pa niya kung may kinalaman ba ang trabaho niya sa pagtalon mula sa bubong, at nagkunwari si Olivia na wala siyang alam tungkol dito. Sa huli, tinanong ni Nick ng direkta kung nasaan siya 2 gabi na ang nakalipas. Nagkunwari si Olivia na walang alam at nagbigay ng mga walang kwentang sagot. Ngunit nang tanungin ni Nick kung bakit niya kinidnap ang mga bata at kung ano ang tunay na pagkakakilanlan niya, naging mas defensible ang kanyang reaksyon. Nang mapagtanto ni Olivia na napapaligiran na siya, bigla niyang tinadyakan ang mesa, na nahati ito. Bago pa makapag-react si Nick, naroon na siya sa bubong, punit ang kisame upang makatakas. At iniwan ang 2 piraso ng mesa na bumagsak pabalik sa lugar nito ng perpekto. Pagkatapos, nagtipon ang grupo sa paboritong establishmento ni Zem, at nagmuni-muni tungkol sa nakakabahalang pagtuklas na si Olivia pala ang stepangman. Pinag-usapan nila ang kanyang bilis at ang hindi likas na kalikasan ng kanyang mga galaw, na hindi pa nila kailanman nasaksihan. Si Kizuna, na labis na naiinis, ay ipinahayag ang kanyang pagkamuhi kay Olivia na nagsusulat ng mga artikulo tungkol sa kanyang sarili bilang stepangman. Tinutulad siya sa isang masamang bersyon ni Peter Parker na sinusubukang manipulahin ang kanyang sariling kwento. Dahil dito, ipinakilala ng boss lady ang isang espesyal na bisita, isang matipunong babae na siya palang ina ni Rana. Pumasok siya gamit ang tungkod, at agad na tumakbo si Rana papunta sa kanya. Nakilala ni Mick ang babae, si Ada, bilang isang taong naging bahagi ng isang adventuring party sa loob ng maraming taon. Nagbalik loob si Ada habang nagsasalita si Nick tungkol sa kanyang mga araw ng pakikipagsapalaran. Binanggit na minsan siyang nakipagtulungan sa isang lalaki na ang pangalan ay Fifth, isang tao na lubos na hinahangaang ni Curran. Nagpasalamat si Ada sa mga survivors sa pag-aalaga kay Rana at tiniyak na hindi gagawa ng anumang mabigat na desisyon ng anak habang siya ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Lahat ay sumang-ayon, at sinubukang mag-apela si Rana kay Zem sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng Master. Nagulat si Ada dito, ngunit nanatiling matatag si Zem. Ipinaliwanag niya na sa tuwing nakikita niya ang mga batang babae na kasing edad ni Rana, nakakaramdam siya ng takot dulot ng isang karanasan mula noong mga nakaraang taon. Nang may isang batang babae siyang pinaniwalaan, nagtagal siya sa bilangguan ng ilang buwan dahil sa kanya, at pagkatapos ng kanyang pagpapalaya, nagkaroon siya ng phobia sa mga batang babae, na paminsan-minsan ay nagdudulot sa kanya ng pag-aalala at hirap sa paghinga. Pinaalala ni Rana na siya ay pinrotektahan ni Zem noong gabing iyon, na sinagot ni Zem na ang sinumang may pag-iisip ay gagawin din ang parehong bagay. Gayunpaman, inamin niyang inaasahan niyang ang pagsagip sa kanya ay makakatulong sa kanya upang malampasan ang sumpa ng kanyang nakaraan. Dahil dito, hiniling niyang maghintay siya ng 15 taon. Nagkamali si Ada ng pagkaintindi at inisip na ito ay isang alok ng kasal, at sinabi niyang hindi niya papayagan ang anak na magpakasal sa kanya. Agad na nilinaw ni Rana na si Zem ay kanyang master lamang, at siya ay nagiging maingat lamang sa pagpili ng magiging boyfriend sa hinaharap. Nagtawanan ng grupo sa pagtanggi ni Zem, at pagkatapos ng ilang magaan na usapan, nalaman ni Ada ang buong konteksto. Nagpasalamat siya sa lahat sa muling pagsagip kay Rana at hinikayat silang itigil na ang paghahanap sa stepangman. Ipinaliwanag niya na ang stepangman, na malamang ay ang reporter, ay sobrang lakas para sa kanila. Habang sumang-ayon si Nick sa kanyang pagsusuri, mariin niyang sinabi na hindi niya papayagang magpatuloy ang kidnapping nang hindi nasusundan. Sinabi niya kay Ada na wala siyang karapatang pigilan sila, dahil maaari nilang habulin ang sinuman na may bounty sa kanilang ulo. Alam ni Ada ito, at sa katunayan, siya ang may ideya na maglagay ng bounty sa stepangman upang maghikayat ng mga adventurers na makipaglaban sa kanya. Ngunit ngayon, napagpasyahan niyang itigil na ang paghahanap kay Olivia at iminungkahi na iwanan na ito sa mga kabalyero. Nagyukod si Nick sa harap niya at nagtanong kung paano sila magiging sapat na malakas upang talunin ang kidnapper. Bilang sagot, naghanda si Ada ng isang masarap na mushroom soup, na kahit masarap, ay nag-iwan ng kalituhan kay Nick tungkol sa layunin nito. Ipinaliwanag ni Ada na ginamit niya ang magic shrooms upang likhain ang sopas, na makakatulong sa kanila na matuklasan ang kanilang nakatagong kakayahang magic. Inamin niyang ang pagkatalo sa stepangman ay mangangailangan ng bilis sa parehong pagtakbo at laban, at ang pagpapalakas ng kanilang magic ang magiging susi sa tagumpay. Ipinarating ni Nick ang kanyang kakulangan ng tiwala sa magic, habang sinabi ni Tiana na hindi siya makakagawa ng mga spell sa malapitang laban. Sumang-ayon si Zem sa kanya, at inamin ni Kin na susubukan niyang gawin ito,
bagamat hindi siya magaling sa mga komplikadong gawain na nangangailangan ng mental na pagsisikap. Pinagtawanan sila ni Ada, at binigyan si Curren ng isang magic lighter. Inutusan siyang sambitin ang keyword na burn habang ipinapasa ang kanyang magic dito. Sinubukan ni Curren ngunit nahirapan mag-concentrate at kalaunan ay sumuko. Ibinigay ni Ada ang magic lighter kay Nick na nagduda sa kanyang kakayahang gamitin ito. Gayunpaman, sa kanyang unang pagtatangka, nagawang mag-apoy ni Nick ng maliit na apoy na nakapagpahanga sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Habang nagulat sila, sinabi ni Nick na hindi sapat ang ganitong kaliit na apoy upang talunin ang Stepping Man. Ipinaliwanag ni Ada na hindi siya nagtuturo ng fire magic, kundi sinusubukan lang ang kanyang nakatagong magical potential. Pagkatapos, ipinakita niya ang buong lakas ng lighter sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang malaking flare, at sinabi kay Nick na sa pamamagitan ng pagsasanay, maaari rin niyang maabot ang antas ng kakayahang ito. Nagsimula na ang sesyon ng pagsasanay. Inatasan si Nick na maglakad sa isang makitid na lubid habang ipinaliwanag ni Ada na ang Stepping Man ay gumagamit ng dalawang pangunahing spell ng pagpapalakas. Light Body at Heavy Body. Dahil si Nick ay makikilahok sa malapitang laban, layunin ni Ada na sanayin siya gamit ang Light Body spell, kaya tinutusan siya nitong tumalon sa lubid ng 10 beses. Sa simula, tiwala si Nick at nagsimula ng tumalon, palaging tumama ng perpekto sa bawat pagkakataon. Ngunit sa ika-9 na talon, nagkamali siya at tumilapon pabangon sa lupa, na ikinagulat ng lahat. Kinabukasan ng gabi, isang batang babae ang pauwi na matapos bumili ng tinapay nang dumating ang Stepping Man at dinukot siya. Sa kabutihang palad, dumating si Kizuna sa tamang oras upang itulak ang Stepping Man palayo, habang si Curren ay ligtas na nahuli ang batang babae. Agad na napalibutan ng buong grupo ang Stepping Man at ipinahayag nilang tapos na ang kanyang plano. Ngunit nais pa ring tiyakin ni Nick kung si Olivia nga ba ang nasa likod ng disguise ng Stepping Man. Nanatiling tahimik ang Stepping Man at pinili niyang tumakas, na nag-iwan kay Nick ng mas maraming tanong kaysa sagot. Pinag-aalanganan ni Kizuna kung ang Stepping Man ay sobrang talino o gumagamit ng magical tool. Dahil kayang magsagawa ng sabay-sabay na atake, galaw, at illusion magic. Iminungkahi ni Tiana na kumonsulta sila sa isang eksperto tungkol sa mga magic tool, kaya't kinabukasan, bumisita si Nick kay Leon, na nakakulong. Matapos tratuhin si Leon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga meat buns, tinanong ni Nick tungkol sa isang tool na makakatulong sa pagtatago ng presensya ng isang tao. Naging seryoso si Leon nang marinig ito at itinukoy ang tool bilang Illusion King's Jewel, na karaniwang nakatanim sa ibang magic device. Tinanong ni Nick kung paano ito mapapalakas, at sinabi ni Leon na ang tanging paraan upang sirain ang illusion ay ang Big Cousin ng pangalan ng gumagamit nito. Ngunit nang subukan ni Nick ang pangalan ni Olivia, hindi nabasag ang illusion, na nagpapahiwatig na may ibang tao na nasa likod ng disguise. Kinabukasan, bumalik si Nick sa kanyang pagsasanay at matagumpay na nakagawa ng front flip sa makitid na lubid. Patuloy na pinapalakas siya ni Ada, pinaalalahanan si Nick tungkol sa dedikasyon na matagal na niyang hindi na ipakita. Dahil dito, nagsimula siyang magmuni-muni tungkol sa kanyang nakaraan, naalala kung paano siya tinuruan ni Arges, ang kanyang ama-ama, ng sining ng pagsusword. Binanggit ni Arges na ang pagiging isang tunay na mandirigma ay hindi lang tungkol sa paghawak ng armas. Sa kasalukuyan, ipinakita ni Nick ang kanyang agility sa pamamagitan ng mabilis na pagtalon mula sa isang claw line patungo sa isa pa, at malumanay na lumapag sa lupa. Na-impress ang kanyang mga kaibigan na nanunood sa kanyang progreso. Iniulat ni Zem na nakipag-usap siya sa mga residente na may sirang bubong, at napagtanto ni Nick na sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga bahay na ito, matutukoy nila ang regular na ruta na ginagamit ng Stepping Man, dahil siya ay tumatalon mula bubong patungo sa bubong. Pinag-aralan nila ang nakamapa na ruta, na nagbalik sa kanila sa mga slums. Bumalik sila sa leader ng slum, ngunit wala siyang bagong impormasyon, maliban sa pagkamatay ng 2 tuta. Binanggit niya na isang batang babae mula sa slums ang kamakailan lang inilibing sa karaniwang lupain. Ngunit wala raw nakakakilala sa kanya at hindi niya matandaan ang mukha nito. Habang nagbabalik mula sa slums, bigla silang binalot ng makapal na hamog. Nakaramdam si Kizuna ng kalaban na sumusunod sa kanila at nagbigay ng babala sa kanyang mga kasama sa pamamagitan ng telepathy. Bigla, tumalon si Olivia mula sa isang malapit na puno at inatake si Nick gamit ang sunod-sunod na mga kung fu moves. Ginamit ni Nick ang light body magic upang tumalon sa ibabaw ng kanyang ulo, iniiwasan ang mga atake. Inakusahan siya ni Olivia na siya ang Stepping Man, ngunit tinanggihan ni Nick, sinabing siya ang Stepping Man. Muling umatake si Olivia, at habang iniiwasan ni Nick,
Ang malakas na suntok ni Olivia ay tumama sa bakal na rehas sa likuran niya. Sumali si Kizuna sa laban, pinatawag ang kanyang mga clones, ngunit ikinagulat ng lahat, ginamit din ni Olivia ang clone magic at mabilis na tinalo ang mga clones ni Kizuna. Napatulala ang grupo, ngunit naalala ni Nick ang mga salita ni Leon at matapang na tinanong si Olivia kung siya ba talaga ang tunay na Olivia. Pagkarinig nito, nagsimulang magtanga si Olivia. Inangkin niyang kahit inakusahan siya ni Nick na siya ang stepmom, hindi niya ito ipagdadamot sa kanya. Lito na si Nick at nagmungkahi na mag-usap na lang sila. Inamin ni Olivia na siya ay isang stepmom, ngunit hindi siya ang responsable sa mga kidnapping. Ipinaliwanag niyang ang terminong stepmom ay ginagamit noon para sa sinumang tumatalon-talon sa mga bubong, ngunit ngayon ay may ibang tao na ginagamit ang pangalan para sa maling layunin. Itinuro ni Nick na kung sinabi niya ito sa Bounty Hunter Guild, magiging mas madali sana ang lahat, ngunit tila hindi siya aligaga. Gumamit si Olivia ng lakas upang ayusin ang sirang rehas, at tinanong siya ni Nick tungkol sa clone magic na ginamit niya. Nagbanta si Olivia na ibubunyag ang paggamit ni Kizuna ng ancient magic, ngunit tumugon si Kizuna na isusumbong din niya siya. Nagkasunduan sila na magkompromiso at magtulungan upang hulihin ang tunay na stepmom. Sunod, bumisita sila sa bahay libingan kung saan nakalagay ang katawan ng batang babae mula sa slums. Nang buksan nila ang kabaong, wala silang nakita na kakaiba, ngunit tinanong ni Olivia ang lahat na ilarawan ng mga katangian ng batang babae ng detalyado. Walang makapagbigay ng malinaw na paglalarawan, at ipinaliwanag ni Olivia na mayroong isang bagay na nakikialam sa kanilang mga pandama at persepsyon. Inikat nila ang katawan ng batang babae, at isang maliit na pulang gemstone ang nahulog mula dito. Kinuha ito ni Zem, at itinukoy ni Olivia na marahil ay pira-piraso ito ng Illusion King's Jewel. Nagtaka ang lahat kung bakit may gumawa ng ganoong hakbang upang itago ang identidad ng yumaong bata. Pinisil ni Olivia ang gemstone, na nagbigay daan upang mawala ang epekto nito, at napansin nilang may lumang paso sa braso ng batang babae at isang nunal sa ilalim ng kanyang leeg. Sinuri ni Zem ang mga mata ng batang babae at napag-alamang may mga palatandaan na siya ay Ginamo para sa Yellow Demon Disease. Pagkatapos, nakahanap sila ng impormasyon tungkol sa batang babae, at nalaman nilang anak siya ng isang panday at nawawala na siya ng mahigit isang buwan. Nagdesisyon silang ibalik ang katawan ng batang babae sa kanyang mga magulang, at binanggit ni Zem na maaari nilang maghayganti para dito. Pagkatapos nito, tinanong ni Nick siya kung natutunan na ba niya ang pagkakakilanlan ng stepmom, at tinukoy ni Zem na oo, at sinabi niyang kailangan nilang pigilan siya anuman ang mangyari. Kinabukasan ng gabi, habang ang stepmom ay tumatalon sa buong syudad gamit ang kanyang mga kadena, inihinto siya ni Nick sa kalagitnaan ng ere at pinatumba siya. Nagtama sila sa bubong ng isang gusali, at sinabi ng stepmom na hindi pa rin buo ang kakayahan ni Nick sa light body, ngunit kahanga-hanga ang kanyang martial arts. Tinanong ni Nick ang stepmom kung bakit paulit-ulit na ginagawa ang parehong pattern ng mga krimen. Nagtaka siya kung ito ba ay dahil sa labis na tiwala sa sarili o gusto lamang nitong mahuli. Inatake ng stepmom, ngunit madaling nakaiwas si Nick at tumakbo patungo sa kanya upang umatake. Habang naglalaban sila, inihayag ni Nick na naisip niya kung bakit kinikidnap ng stepmom ang mga tao at iniiwan ang mga katawan nila sa slums. Sinabi ng stepmom na hindi pa niya nauunawaan ang pinakamahalagang bahagi. Sumagot si Nick, na nagsabi na matagal na siyang nagtataka kung bakit isang bihasang healer tulad ni Nalgava ang nagtatrabaho at naglalathala ng mga research paper mula sa slums. Nang banggitin ni Nick ang pangalan ni Nalgava, nagbago ang illusion magic at napag-alaman na ang pari na may matigas na itsura na si Nalgava ay siyang ang stepmom. Binati ni Nalgava si Nick sa kanyang deduction, at sinabi ni Nick na ang katawan na nahanap nila kanina ay may Yellow Demon Disease. Nag-isip siya ng malakas kung paano isang sakit na kasing delikado at nakakahawa ng Yellow Demon Disease ay napigil sa slums at hindi kumalat sa pangunahing syudad. Pinasok niya sa conclusion na mayroong isang human factor na nasa likod nito. Naalala ni Nick ang sinabi ni Zem sa kanya kanina, at napagtanto niyang ang ginagawa ni Nalgava ay kinikidnap niya ang mga tao upang gawing test subject sa kanyang paghahanap ng lunas sa Yellow Demon Disease. Sinabi ni Nalgava na wala nang dapat pag-usapan, at naglunsad ng atake si Nick. Blinok ni Nalgava ang mga hampas ni Nick, ngunit tumalon si Nick ng mataas at nagbigay ng isang malakas na sipa. Nablock ni Nalgava ito at binanggit na hindi kakayanin ng bubong ang ganong puwersa, ngunit handa na si Nick para dito. Nag-crack ang bubong at pareho silang nahulog sa ilalim ng gusali. Doon, napag-alaman ni Nalgava na siya ay napapaligiran ng team ni Nick, at ang daan ng pagtakas sa itaas ay nablock. Lumapit si Zem at tinanong si Nalgava kung bakit niya ginagawa lahat ng ito.
Sumagot si Nalgava na ang kanyang anak na babae ay namatay dahil sa Yellow Demon Disease, isang katotohanan na natuklasan na ni Zem sa kanyang pananaliksik. Ipinaliwanag ni Nalgava kung paano karamihan ng mga tao ay naniniwala na ang sakit ay simpleng STD, ngunit isang araw, nahawa ang kanyang anak habang nag-aalaga ng pasyente. Nawala ang buhay ng anak niya dahil dito. Puno ng galit ang boses ni Nalgava habang ikinukwento niya kung paano. Pagkatapos ng kamatayan ng anak, kumalat ang mga malupit na tsismis tungkol sa kanya na nagsasabing siya ay masyadong malandi at siya ang may kasalanan sa kanyang kapalaran. Bagamat namatay na siya, pinagtawanan pa siya, at si Nalgava ay naging puno ng galit. Sa galit na ito, nagdesisyon siyang maghanap ng lunas para sa sakit na ito, hindi alintana kung gaano karaming mga hindi kilalang tao ang mamamatay sa proseso. Tinanong ni Zem kung paano siya maaaring maging ganoon kalupit at ganoon na lamang ka-driven ng paghihiganti. Sumagot si Nalgava na ang bawat tao ay may iba't ibang panig sa kanilang personalidad, at wala sa mga iyon ang mali. Sinabi ni Zem ang tungkol sa batang babae na kanilang nahanap sa common burial ground, at sinabi kay Nalgava na nang ibalik ang katawan ng batang babae sa kanyang mga magulang at ipinaliwanag ang sanhi ng kamatayan, ang buong komunidad ay nalungkot para sa kanya. Ipinunto ni Zem na hindi siya isang walang pangalan at nakalimutang tao, at kahit hindi alintana ni Nalgava, may mga nagmamalasakit sa kanya. Tumawa si Nalgava ng mapait, umubo habang sinabi kay Zem na kahit itigil pa nila siya ngayon, hindi basta mawawala ang problema. Sumang-ayon si Nalgava, na inaamin na kahit hindi maayos agad ang problema, maaari nilang harapin ito ng hakbang-hakbang. Habang siya ay tumayo, biglang naramdaman ni Kizo na ang papalapit na presensya at binalaan ang lahat. Walang babala, isang magic beam ang tumagos sa pinto at tumama kay Nalgava sa tiyan. Binangga ng isang lalaki na nakasuot ng demonyong armor ang pinto at pumasok. Ipinahayag na tapos na ang oras ni Nalgava. Lumapit ang armored man, at tinanong ni Nalgava kung bakit siya naroroon. Sumagot ang lalaki, na nagsasabing sana matulungan niya si Nalgava, ngunit dahil nagsabi na siya ng sobra, oras na upang patahimikin siya ng tuluyan. Sinubukang pagalingin ni Zem si Nalgava, ngunit tinulak siya ng armored man, at sinabi na iligtas na lang niya ang magic niya para sa nalalapit na kamatayan. Naglunsad ng fire at ice attack sina Kuran at Tiana, ngunit madaling naiwasan ng armored man ang mga ito at tinabig sila palayo. Samantala, sinamantala ni Zem ang pagkakataon upang pagalingin si Nalgava, ngunit pinaalalahanan siya ni Nalgava na sayang lang ang oras niya. Sinabi ni Nalgava kay Zem na ang pagbibigay pansin sa kanya, sa halip na protektahan ng mga kasamahan, ay isang pagkakamali. Idinagdag niya na ang tinatawag ni Zem na kabutihan ay isang self-serving act, at magdudulot ito ng kapahamakan sa lahat. Dahil sa mga salitang ito ni Nalgava, nagdalawang isip si Zem, hindi alam kung ano ang gagawin. Nakita ni Nick na ang mga kasama niya ay hindi na kayang kumilos. Kaya humiling siya na lang ang makipaglaban sa armored man, ngunit siya ay pinatumba sa proseso. Si Zem, na naguguluhan, napagtanto na ang kanyang pagdadalawang isip ay nag-cost sa kanila ng isa pang pagkakataon. Nawalan siya ng ideya, ngunit biglang dumating ang telepathic na mensahe mula kay Olivia. Ipinahayag niyang bibigyan nila sila ng oras at hinihikayat siyang magdesisyon. Biglang tumalon si Olivia mula sa bubong at pinatumba ang armored man. Lumakad siya papunta sa kanya, inaakusahan siyang magnakaw ng magic tools, magsagawa ng mga kakaibang ritual, at magbigay ng armas sa mga sumasamba sa Demon God. Nang makilala niya ang lalaking may gintong maskara, ipinahayag niya ang kanyang nalalaman tungkol sa kanya, ngunit hindi alam ni White Mask kung sino siya. Binalaan siya ng lalaki na ang labis na kaalaman niya ay magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Tumakbo siya patungo kay Olivia at inatake siya. Ngunit pinigilan ni Olivia ang espada gamit ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay mabilis na gumalaw sa likod ng lalaki upang sumugod. Bago makareact si White Mask, pinalo ni Olivia ang maskara ng lalaki, na agad na nag-regenerate. Habang patuloy ang kanilang laban, napagtanto ni Olivia na ang maskara ay isang relikya mula sa isang sinaunang kabihasnan, at hindi kayang sirain ng kanyang mga atake ito. Samantala, matagumpay na isinagawa ni Nick at Zem ang isang union spell, na nag-fuse sila sa isa't isa. Si White Mask, na nagulat sa pagpapakita ng sinaunang mahika, ay nagtataka kung hawak nila ang banal na espada na nawawala noong huling digmaan. Si Zem, na alam na gumagamit si White Mask ng kaparehong kapangyarihan, ay nagdesisyong ipakita ang sarili niyang kakayahan. Ipinagana niya ang espesyal niyang kakayahan, pinapaligiran si Olivia ng isang pulang sphere. Ang sphere ay humihila kay Olivia pababa sa lupa, na nagiging sanhi para hindi siya makagalaw. Ipinaliwanag ni White Mask na ang pulang sphere ay nagpapalakas ng gravity, temperatura,
at air pressure, kaya't imposibleng makaligtas ang isang normal na tao sa loob nito ng matagal. Si Olivia ay wala nang magawa kundi magmura laban sa kanya. Si Zem, na nagnanais tumulong, ay pinigilan ni Kizuna, na nagbabala na kung makikialam siya rin ay matrap sa sphere. Biglang umatake si White Mask, ngunit nakayanan ni Zem na i-block ang matinding hampas. Gamit ang kanyang mahusay na agility, mabilis na dumaan si Zem kay White Mask, at nagbigay ng mabilis na mga strike na nagpatalo kay White Mask. Nahihirapan si White Mask na makahabol sa mabilis na galaw ni Zem, lalo na nang napansin niyang si Zem ay gumagawa ng mga invisible foothold sa ere, na nagpapahintulot sa kanya na mag-turn at gumalaw ng napakabilis. Ang pagka-distract na ito ay nagpadala ng panghihina sa focus ni White Mask sa pulang sphere, kaya't hamina ang hawak nito kay Olivia. Agad na gumaling si Olivia, sinira ang sphere gamit ang kanyang mahika, at pagkatapos ay inihagis ang isang mabigat na palayok kay White Mask. Sa kabila ng pagbabalikwas ni White Mask, iniiwasan niya ito at agad na nagsimula ng sumugod kay Zem. Inaasahan na ni White Mask ang galaw ni Zem, at tinamaan siya ni White Mask, ngunit ito pala ay eksaktong gusto ni Zem. Sa sandaling iyon, lumipad si Kizuna sa kanyang cross-shaped form at tinamaan si White Mask diretso sa mukha. Inisip ng lahat na tapos na ang laban, ngunit nagsimula si White Mask maglabas ng healing weapon mula sa kanyang maskara, na agad nag-regenerate. Inamin niya na mas malakas sila kaysa sa inaasahan niya at muntik na siyang matalo. Napagtanto ang panganib, tumakas siya, at nagdulot ng isang malaking pagsabog. Naguho ang buong gusali sa kanilang paligid, ngunit nakaligtas silang lahat, maliban kay Nalgava, na natrapang sa ilalim ng mga guho. Nagmadali sina Zem at Kuran upang tulungan siya, ngunit nakialam si Olivia. Sinabi ni Nalgava kay Zem na huli na para sa kanya, dahil siya rin ay tinatamaan ng Yellow Demon Disease. Hinihiling ni Nalgava na iwan siya at magtago na lamang bago pa tuluyang mag-collapse ang gusali. Ngunit pinatupad ni Zem ang spell na nagpapamanhid ng sakit sa kanya bago sila umalis. Magsisimula ng gumuho ang gusali, at sinabi ni Nalgava na ipapabot niya sa kanyang anak sa langit ang tungkol sa kanyang laban sa mga adventurer, at tiyak ay matutuwa siya. Habang patuloy na bumagsak ang gusali, pinilit nilang tumakas. Sa loob ng ilang minuto, ang estruktura ay naging mga guho. Nagdalamhati ang grupo sa pagkamatay ni Nalgava, at pinaalalahanan ni Kuran na huwag silang magdalamhati ng labis. At ipinunto na sa huli, natubos ni Nalgava ang kaluluwa ng matandang pari. Sa kabila ng lahat, nagsimulang tumulo ang mga luha ni Zem. Bagamat natapos na ang kaso ng Stepang Man, nagbabala si Olivia na malayo pa ang kanilang mga problema. Ibinunyag niya na si White Mask ay malaya pa rin, at may mga mas malalakas pang puwersa na nakatago sa likod niya. Pinaghihinalaan niya na kung ang mga amo nito ay pinayagan ng paggamit ng mga ipinagbabawal na armas, mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa kanilang inaakala. Pinagtabuyan ito, tinanong ni Nick si Olivia na ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, dahil sobra siyang malakas at may alam na hindi maaaring isang simpleng reporter lamang. Pumayag ang iba, at pinakiusapan siyang ibahagi ang katotohanan, dahil nakipaglaban sila bilang mga kasamahan. Lumapit si Olivia kay Kizuna at tinanong kung siya ba ang Sword of Bonds, at tumango si Kizuna. Pagkatapos, nagdesisyon si Olivia na magpakatotoo, at inamin na siya ang Elemental Class Anti-Demon God Combat Training Program. Nakilala rin bilang The Sword of War. Matapos ang laban kay White Mask, bumalik ang mga nakaligtas sa kanilang mga kwarto, at naglaan ng maraming oras upang magpahinga mula sa kanilang mga sugat at magmuni-muni tungkol sa kanilang mga karanasan. Si Kizuna ay nakakaramdam ng pagkabahala sa kawalan ng galaw ng grupo, lalo na't wala silang agarang mga gawain na kailangang tapusin. Biglang tumayo si Nick mula sa kanyang kama, kumuha ng sirang espada mula sa isang drawer, at napuno ng mga alaala. Noong bata pa si Nick, naglalakbay sila ng kanyang mga magulang patungong Labyrinth City nang atakihin ang kanilang karwahe. Sa mga panahong iyon, hindi lubos na nauunawaan ni Batang Nick ang kaguluhang nangyayari sa paligid niya. Ang kanyang ina, gayunpaman, ay mabilis na binuksan ang isang nakatagong bahagi ng kanilang karwahe na may lamang pera, ipinasok si Nick dito, at sinabi sa kanya na mahal siya ng kanyang ina at ama bago isinara ang pinto ng compartment. Ang tunog ng pagsabog ng mga espada at ang mga sigaw ng sakit ay pumuno sa pandinig ni Nick. Ngunit hindi pa rin niya naisip ang bigat ng sitwasyon. Pagkalipas ng ilang sandali, isa sa mga bandido na umatake sa kanilang karwahe ay pumasok at nagsimulang maghalongkat ng kanilang mga gamit. Natagpuan nito ang lihim na compartment sa ilalim ng isang bar aisles, ngunit sa oras na iyon, nakatakas na si Nick. Nakakita si Nick ng si Argez, na nang makita siya, ay kumuha ng isang kutsilyo.
Ngunit sa halip na itutok ito kay Nick, ginamit ni Argus ito upang patayin ang isang bandido na papalapit sa kanila. Pagkatapos ay niyakap ni Argus si Nick, at humingi ng paumanhin dahil hindi siya dumating ng maaga upang iligtas ang kanyang mga kaibigan mula sa mga bandido. Nang sumunod, inampon ni Argus si Nick at tinuruan siya upang maging isang adventurer. Sa kanilang unang misyon, dinala siya ni Argus sa isang lugar na puno ng mga slime at patuloy na binibigyang diin ang kahalagahan ng tiwala sa pagitan ng mga adventurer, ngunit dapat laging mag-ingat. Si Nick, na wala pang karanasan, ay nadulas at nahulog sa slime. Kaya't natawa si Argus. Nang maglaon, ibinigay ni Argus kay Nick ang isang maikling espada bilang simbolo ng kanyang pag-unlad bilang isang adventurer. Ngunit ang espadang iyon ay nabasag sa isang laban sa isang halimaw. Ngayon, hawak ni Nick ang parehong sirang espada, isang relikya na puno ng mga alaala. Sa kasalukuyan, naiisip ni Nick ang oras na pinaalis siya ni Argus mula sa kanilang grupo. Naisip niya kung may magagawa siya ng iba, baka hindi siya pinaalis. Nakatulog siya at iniisip ang nakaraan. Nagising siya nang magsimulang umulan, at makalipas ang ilang sandali, tumayo siya mula sa kama. Narinig niya ang pamilyar na tinig, tumingin siya sa bintana nang magulat at nakita si Agat na nakatayo sa kalsada, kumakanta ng malumanay. Ipinahayag ni Agat ang kanyang pag-aalala, na nagsasabing mukhang hindi titigil ang ulan sa lalong madaling panahon. Biglang ibinaba ni Nick ang payong na ibinigay ni Agat sa kanila noong una silang magkita. Nagpasalamat si Agat at napansin niyang hindi pa niya natanong ang pangalan ni Nick. Nagbiro si Nick, na ipinakilala ang sarili bilang isang ligaw na aso na mahilig sa mga idol, na nagdulot kay Agat ng ngiti. Nag-usap sila tungkol sa araw ng kanilang unang pagkikita, at dahan-daang binanggit ni Agat na siya rin ay naligtas dahil sa araw na iyon. Nagpatuloy ang pag-uusap nila ni Nick at Agat, at unti-unting napagod ang kamay ni Nick sa paghawak ng payong. Pinilit ni Agat na patuloy niyang hawakan ito hanggang tumigil ang ulan, ngunit lalo pang tumindi ang buhos ng ulan. Samantala, sa mga slums, pinapalakad ni Zem ang klinika ni Nalgava pagkatapos ng kanyang pagkamatay, at inaalagaan ang mga pasyente. Nararamdaman ni Zem ang malalim na respeto ng mga tao sa slums kay Nalgava, at nakikita niyang, kahit may madilim na bahagi siya ay isang mahusay at iginagalang na doktor. Pinagmamasdan ni Zem ang mga kilos ni Zem at napagtanto niyang sinusubukan nitong punan ang mga sapatos ni Nalgava, at nagdadalamhati sa pagkawala nito sa kanyang sariling paraan. Sa ibang bahagi ng lungsod, nagising si Tiana mula sa kanyang tulog at tumingin sa buwan, nararamdaman niyang disconnected siya sa kanyang buhay. Bagamat tila walang nangyayari at nananalo siya sa pagsusugal, nararamdaman niyang nababato siya at wala na siyang koneksyon sa kanyang mga ginagawa. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, naghahangad siya ng mas makulay at mas makatarungang layunin. Kinabukasan, nagtipon ang grupo sa kanilang karaniwang lugar ng pagkikita. Si Kuran ang huling dumating. Tinanong ang lahat kung kamusta na sila. Lahat sila ay nagpatibay na ayos lang sila, ngunit napansin ni Kizuna na marumi ang sapatos at balabal ni Zem, kaya tinanong kung siya ba ay nagtatrabaho sa mga slums. Sumagot si Zem, at pinaalala kay Kizuna na hindi nila dapat pinakikialaman ang mga personal na bagay ng isa't isa. Nang gabing iyon, habang si Zem ay nasa kanyang klinika, dumalaw si Kizuna. Pinayuhan niya si Zem na hindi siya naroroon upang makialam, kundi bilang kanyang bodyguard. Dahil alam niyang may mga panganib sa mga slums. Kinabukasan, nagtipon silang muli, at tinanong ni Kuran kung nakapag-almusal na ba ang lahat. Ipinagbigay alam ng grupo kay Kuran na sila ay nakapag-almusal na, kaya nagdesisyon siyang mag-isa na maghanap ng pagkain. Habang naglalakad mag-isa, ang kanyang mga isip ay napunta kay Kalyos at ang kanyang pagtataksil. Inamin niya na, sa kabila ng pagtataksil, magaan ang kanyang pakiramdam nang magkasama sila sa pakikipagsapalaran, ngunit hindi niya kayang patawarin si Kalyos sa pagnanakaw ng hiyas ng Dragon King. Habang malalim ang kanyang mga pagninilay, nakatagpo siya ng isang bagong mukha na niloloko ng parehong nagtitinda ng pendant na minsang nagsubok din siyang lokohin. Tinuruan ni Kuran ng leksyon ang scammer at pinauwi ang batang babae. Bago siya umalis, dumating ang kanyang mga kaibigan at nagulat siya. Ipinaliwanag nila na naroroon sila upang suriin ang mga paghahanda para sa Summer Sleep Festival. Ipinakita ni Kuran na walang gaanong interes sa mga detalye ng festival, ngunit ang pangako ng pagkain ay nagpasiklab ng kanyang interes. Naisip niyang baka ang magkasamang kasiyahan sa mga kaibigan ay magpapawala ng kanyang galit at paghahangad ng paghihiganti, ngunit hindi siya nagtagal sa pagninilay na iyon. Sa sandaling iyon, tumakbo si Olivia patungo sa kanila, sumisigaw tungkol sa isang breaking news.
Sinubukan niyang pasiglahin ang lahat para sa malalaking anunsyo, ngunit tanging si Kizu na lamang ang naniniwala sa kanyang mga galit. Binasa ni Tiana ang balita mula sa isang magazine na nagsasabing ang alamat ng madilim na demon god ay malapit nang magbalik. Tinanggihan ni Nick at Tiana ito bilang peking balita, ngunit mariing pinagtibay ni Olivia na ang kanyang pinagkakatiwalaang source ay nagpatibay sa kwento. Binanggit niya ang maasahang trust me, bro source, ngunit wala ni isa sa kanila ang kumbinsido. Pagkatapos, ibinahagi ni Olivia ang kanyang mga hinala tungkol sa black market kung saan nakuha ni White Mask ang hiyas ng Illusion King. Nang magtaka si Kuran, tinanong kung ang black market ay nagbabaligya rin ng hiyas ng Dragon King. Ipinahayag ni Kuran ang pagkalito sa kanyang mga kaibigan, inamin na habang siya ay nasisiyahan sa kanilang pagkakasama, hindi pa rin niya kayang limos ang kanyang nakaraan. Sinabi ni Tiana kay Kuran na walang dahilan upang malito siya, dapat niyang harapin ang kanyang nakaraan ng buo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa, lahat sila ay sasamahan siya. Sumang-ayon din si Zem at Nick, at idinagdag ni Olivia na baka makahanap sila ng mga pahiwatig tungkol kay White Mask habang nasa black market. Inisip ni Olivia na dapat nilang hanapin siya, subaybayan ang mga koneksyon niya, at sa huli ay harapin ang pinakamalaking kontrabida ng kanilang mundo. Nais makiisa ni Kizu na, habang si Nick ay naniniwalang muli siyang manipulahin ni Olivia. Ngunit sa pagkakataong ito, mukhang lahat sila ay nahulog sa plano ni Olivia, at nagatubili si Nick na sumama. Habang itinaas nila ang kanilang mga kamay bilang pagsang-ayon, nagsimula ang isang pagtatanghal ng paputok sa kanilang likuran. Lumingon sila at nakita nilang nagsimula na ang festival. Kaya't nagmadali silang pumunta at sumali sa kasiyahan. Bumili si Nick ng cotton candy at nagpunta sa bilangguan upang dalhin ito kay Leon. Habang ang iba ay nag-e-enjoy sa mga paputok, si Kuran ay nagpatuloy sa kanyang solo na pakikipagsapalaran sa isang restoran. Ang catgirl na nakita ni Kuran kanina ay sumunod sa kanya sa restoran, na pag-aari pala ng ex ni Abate, si DNY. Si Agat ay nagpe-perform din sa festival, at si Nick ay masaya sa panonood sa kanya, tinatangkilik siya. Samantalang si Tiana ay bumalik sa pagsusugal. Si Kizuna at Olivia ay nag-usap na magkasama tungkol sa dalawang legendary artifact weapons. Tinanong ni Kizuna ang opinyon ni Olivia tungkol sa mga nakaligtas, partikular sa mga sinanay bilang Sword of War upang labanan ang mga demonyo. Sumagot si Olivia na sila ang mga makakalaban sa Demon God balang araw, ngunit malayo pa iyon. Binanggit niya na ang kanilang kasalukuyang pag-aalinlangan ay katanggap-tanggap, ngunit kailangan nilang magtiwala sa isa't isa sa hinaharap. Pagdating ng sandaling iyon, sila na ang magpapasya kung kailan ito darating.